Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa bayan ng San Rafael, may isang lalaking nagngangalang Lucas. Isang simpleng manggagawa sa pabrika na tila walang kakaiba sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit kung titignan mo ang loob ng kanyang isipan, makikita mo ang gulo, ang kalituhan, at ang takot na bumabalot sa bawat sandali. Madalas, habang naglalakad pa uwi sa gabi, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga iniisip, ang mga bulong na paulit-ulit na nagsasabing, hindi ka sapat, walang halaga ang ginagawa mo, at hindi mo kayang lampasan ang mga pagsubok na ito. Laging tinatakasan ni Lucas ang mga salitang ito, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Isang gabi, habang pauwi na siya mula sa trabaho, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Daniel. Medyo matagal na rin mula nang huli silang nagkausap, kaya't nagtataka siya kung bakit ito tumawag ng walang pasabi. "Lucas, kamusta ka na?" tanong ni Daniel, ang boses nito ay puno ng malasakit. "Napapansin kong tila may mabigat kang dinadala nitong mga nakaraang linggo. Alam mo, sa simbahan namin, pinag-uusapan namin ang mga salita ni Jesus, lalo na ang tungkol sa katotohanan na nagpapalaya. Baka gusto mong sumama sa susunod na pagtitipon." Bahagyang nag-aalangan si Lucas. Hindi siya madalas pumunta sa simbahan, at pakiramdam niya ay hindi niya kailangan ito. Ngunit may isang bahagi sa kanyang puso na tila nagnanais ng pagbabago, ng isang sagot sa mga tanong na hindi niya kayang ipahayag. Sa huli, napagpasyahan niyang pumunta, kahit na puno ng pag-aalinlangan. Pagdating niya sa simbahan, bumungad sa kanya ang liwanag at ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Ang lugar ay puno ng mga mukha na tila may kakaibang kapanatagan. Habang naupo siya sa likod, nagsimula ang sermon ng pastor. Isang kalmadong tinig ang nagsimulang magpaliwanag ng mga salita ni Jesus mula sa Juan 8:32, at malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang mga salitang ito ay tila bumungad kay Lucas, tumagos sa kanyang puso. Paano kaya makapagpapalaya ang katotohanan? At ano nga ba ang katotohanan ito? Habang patuloy na nagsasalita ang pastor, sinabi nito, hindi ito basta-basta impormasyon. Ang katotohanan na sinasabi ni Jesus ay isang revelasyon, isang liwanag na nagpapakita ng kung sino tayo sa harap ng Diyos. Kapag nakita mo ang tunay na liwanag, mawawala ang lahat ng kasinungalingan na bumabalot sa iyong isipan. Pagkatapos ng sermon, nanatili si Lucas sa kanyang upuan, nakatingin sa kawalan. Maraming tanong ang naglalaro sa kanyang isipan, ngunit may isang bagay na malinaw, gusto niyang malaman ang katotohanan ito. Lumapit sa kanya si Daniel, may ngiti sa labi at tanong sa mga mata. "Kamusta ang pakiramdam mo, kaibigan?" tanong ni Daniel. "Parang may bumigat at bumaba sa dibdib ko," sagot ni Lucas, bahagyang natatawa. "Ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Ano nga ba ang katotohanang sinasabi nila? Paano ko ito matatagpuan?" Nagbigay ng isang mahinahong tingin si Daniel. "Lucas, ang katotohanan na yon ay si Jesus mismo. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi ang pagkilala na siya ang sagot. Kapag tinanggap mo ang kanyang salita, kapag naniwala ka sa kanya, ang liwanag na dala niya ay magpapalaya sa mga kasinungalingan at takot na bumabalot sa puso mo." Sa gabing iyon, bago matulog, nagdasal si Lucas sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. "Panginoon," bulong niya, "hindi ko alam kung paano magsisimula, ngunit gusto kong makilala ka. Gusto kong makita ang liwanag. Tulungan mo akong makita ang katotohanan na magpapalaya sa akin." Kinabukasan, nagising si Lucas na tila may kakaibang pagbabago sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag, ngunit para bang nawala ang ilan sa bigat na palagi niyang dinadala. Sa trabaho, napansin niyang mas madali siyang makitungo sa mga kasamahan. Hindi na siya madaling maapektuhan ng mga negatibong komento na dati nagpapabagsak ng kanyang loob. Tila may liwanag na gumagabay sa kanyang bawat hakbang. Habang naglalakad pa uwi isang araw, may napansin siyang isang matandang babae na hirap bitbitin ang kanyang mga pinamili. Agad siyang lumapit at nag-alok ng tulong. "Hayaan niyo po akong tulungan kayo," sabi ni Lucas na may ngiti sa labi. "Salamat, iho," sagot ng matanda, bahagyang nabigla. Bihira na ang mga kabataan ngayon na tumutulong ng kusa. "Napakabait mo naman." Napangiti si Lucas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya na ang pagtulong na iyon ay higit pa sa simpleng kabaitan. Ito ay resulta ng pagbabago sa kanyang puso, isang liwanag na unti-unting pumapalit sa kadiliman na dati bumabalot sa kanya.
Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Lucas sa simbahan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpunta bilang isang taong nag-aalinlangan. Naroon siya bilang isang taong nakaranas ng pagbabago, handang magpatuloy sa landas na binuksan para sa kanya. Lumapit siya sa pastor pagkatapos ng serbisyo. "Pastor," sabi ni Lucas, halos hindi mapigilan ang luha ng pasasalamat, "nais ko pong magpasalamat. Sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus, natutunan kong yakapin ang katotohanan. Hindi ko man lubos na nauunawaan ang lahat, pero alam kong may liwanag sa kanya na nagpapalaya." Hinawakan ng pastor ang kanyang balikat at mumiti. "Lucas, ang katotohanan ay hindi laging madaling tanggapin, ngunit ito ang nagiging simula ng ating tunay na pagbabago. Patuloy kang lumakad sa liwanag ni Kristo, at makikita mo ang kalayaang hinahanap mo." Habang pauwi, naramdaman ni Lucas ang malamig na hangin ng gabi na tila nagsasalita sa kanya. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Alam niyang marami pa siyang matutuklasan, ngunit ngayon, mayroon siyang kapayapaan na dati tila imposibleng maramdaman. Natutunan niyang hindi na niya kailangang matakot sa mga bulong ng kanyang isip, sapagkat ang katotohanan ni Jesus ang magpapalaya sa bawat kasinungalingan. Habang patuloy na natututo si Lucas at lumalago sa kanyang pananampalataya, natutunan niya ang isa pang mahalagang aral mula kay Jesus, ang kahalagahan ng pagtuon sa kasalukuyan at ang pag-alis ng pagkabalisa tungkol sa kinabukasan. Ngunit, paano nga ba ito maisasagawa sa isang mundo na puno ng mga alalahanin? Habang lumalalim ang paglalakbay ni Lucas sa kanyang bagong pananampalataya, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng pagtitiwala sa mga salita ni Jesus. Isang gabi, matapos ang isang abalang araw sa trabaho, napansin niyang muli ang pamilyar na pakiramdam ng pagkabalisa na bumabalot sa kanyang dibdib. Ito'y parang isang bigat na hindi niya maalis, isang pag-aalala na patuloy na humihila sa kanya pabalik sa isang madilim na lugar. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, naglalaro sa kanyang isipan ang mga katanungang tila walang katapusan. Paano na ang kinabukasan? Paano kung hindi ko kayanin ang mga pagsubok na darating? Paano kung magkamali ako? Napabalikwas siya nang marinig ang pagring ng kanyang telepono. Si Daniel ang tumatawag muli, ang kanyang tapat na kaibigan na laging naroon sa tuwing siya'y nalulunod sa kanyang sariling pag-aalinlangan. Sinagot niya ang tawag at agad na naramdaman ang kaginhawaan sa boses ng kaibigan. "Lucas, alam kong mahirap ang mga pinagdadaanan mo," bungad ni Daniel. "May isang talata sa Biblia na paulit-ulit kong binabalikan tuwing ako'y nag-aalala. Gusto ko sanang ibahagi ito sa iyo." Sa Mateo 6:34, sinabi ni Jesus, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa kinabukasan, sapagkat ang kinabukasan ay may kanya-kanyang alalahanin. Sapat na para sa bawat araw ang sarili nitong problema." Napapikit si Lucas, hinihimas ang kanyang noo na tila sinusubukang pakalmahin ang kanyang magulong isip. "Daniel," sabi niya, halos pabulong, "parang hindi ko kayang sundin ang payong iyan. Paano mo magagawang hindi mag-alala sa mundong ito na puno ng problema?" Tumawa si Daniel ng mahina, hindi sa pangungutya kundi sa pakikiramay. "Alam mo, hindi ibig sabihin na huwag tayong magplano o maging responsable. Ang sinasabi ni Jesus ay huwag nating hayaang lamunin tayo ng takot sa mga bagay na wala pa sa ating kontrol. Isipin mo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nag-iimbak ng pagkain para sa kinabukasan, ngunit hindi sila nagugutom. Kung inaalagaan ng Diyos ang mga ibon at bulaklak sa parang, hindi ba't mas mahalaga ka pa sa kanila?" Napaisip si Lucas sa sinabi ni Daniel. Naramdaman niya ang isang piraso ng kanyang pagkabalisa na tila natutunaw, isang butil ng kapayapaan na unti-unting pumalit. Napagtanto niya na ang takot niya sa hinaharap ay nakaugat sa kanyang pagnanais na kontrolin ang lahat. Ngunit paano kung talagang hindi niya kailangan gawin ito? Paano kung may isang mas malaking plano, mas malalim na layunin na hindi niya kailangang intindihin ng lubos? Kinabukasan, nagpasya si Lucas na maglakad-lakad sa parke upang mag-isip-isip. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang batang babae na nakaupo sa tabi ng isang maliit na lawa, pinagmamasdan ang mga itik na naglalanguyan ng payapa. Lumapit siya at napansin niyang may luha sa mga mata ng bata. Bahagyang yumuko si Lucas at tinanong, "Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Ang bata, sa kabila ng kanyang mga luha, ay ngumiti ng bahagya at tumingin kay Lucas. "Natatakot ako," sabi niya. "Iniwan ako sandali ng nanay ko para bumili ng pagkain. Baka hindi na siya bumalik." Naramdaman ni Lucas ang kirot ng takot ng bata, isang takot na pamilyar sa kanya. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, malumanay na tinapik ang balikat ng bata.
Babalik ang nanay mo. Alam mo, minsan pakiramdam natin ay iniwan tayo, pero nandyan lang siya, bumibili ng kailangan natin. Napangiti ang bata, at ilang saglit pa, dumating ang ina nito, humahangos na may dalang pagkain. Yakap ng bata ang kanyang ina, at bago umalis, lumingon siya kay Lucas. Salamat kuya, sabi niya. Hindi ako natakot nang sinabi mo na babalik siya. Habang naglalakad pa uwi, napagtanto ni Lucas na ang takot ng batang iyon ay pareho ng takot na nararamdaman niya sa kanyang sariling buhay, takot na baka maiwan, takot na baka hindi bumalik ang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Ngunit ngayon, naisip niya, baka ang Diyos ay katulad ng ina ng batang iyon. Hindi siya iniwan, bumibili lamang ng mga bagay na kakailanganin niya sa tamang panahon. Pagdating sa bahay, muli siyang nagdasal, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na puno ng pag-aalala. Panginoon, sabi niya, hindi ko alam ang mangyayari bukas, pero pipilitin kong magtiwala. Alam kong naririyan ka na naghahanda para sa akin. Mula sa araw na yon, nagsimulang magbago ang buhay ni Lucas. Hindi naman nawala ang lahat ng kanyang alalahanin, ngunit natutunan niyang harapin ang bawat araw ng may higit na kapanatagan. Kapag nararamdaman niyang bumabalik ang takot, pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili ng sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa kinabukasan. Isang umaga, habang umiinom ng kape sa kanyang maliit na kusina, naisipan niyang sumulat ng liham para kay Daniel. Kaibigan, isinulat niya, nais kong magpasalamat sa iyo. Sa simpleng mga salita mo, natutunan kong hayaang mangyari ang mga bagay sa tamang oras. Hindi ko pa man lubos na naintindihan ang lahat, pero alam kong may plano ang Diyos para sa akin. Hindi na ako gaanong natatakot sa kinabukasan, sapagkat alam kong hawak ito ng Diyos. Habang tinatapos ni Lucas ang kanyang sulat, napansin niya ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Tumayo siya, huminga ng malalim at mumiti. Isang simpleng araw ang nagsisimula, ngunit ngayon ay may bago siyang pananaw, ang araw na ito ay sapat na. At sa bawat hakbang na gagawin niya, pipiliin niyang magtiwala, pipiliin niyang hindi mag-alala, sapagkat ang bukas ay hawak ng Diyos. At habang iniisip niya ito, nagbalik sa kanyang isipan ang isang mahalagang aral ni Jesus. Ang kahalagahan ng pagtitiwala sa tamang panahon, ang kahalagahan ng hindi pag-aalala sa hindi pa nangyayari. At habang hinaharap niya ang bagong araw, alam niyang handa siyang harapin ang bawat pagsubok, sapagkat hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng lahat, nariyan ang Diyos, kasama niya sa bawat hakbang. Ang paglalakbay ni Lucas ay nagpatuloy, at sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, isang bagong pagsubok ang haharapin niya, isang pagsubok kung saan tatawagin siyang maglakad sa ibabaw ng tubig ng kanyang sariling pananampalataya. Ngunit paano nga ba ito mangyayari? At sapat ba ang kanyang natutunang pananampalataya para magpatuloy? Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagsasalita kay Lucas habang naglalakad siya pauwi mula sa simbahan. Napapaisip siya tungkol sa mga natutunan niya mula sa huling sermon, ang pagtiwala sa Diyos sa bawat hakbang, ang hindi pag-aalala sa kinabukasan. Ngunit habang siya ay patuloy na naglalakad, may isang pakiramdam na hindi niya maalis, isang pag-aalinlangan na bumabalot sa kanyang puso, tila isang alon na unti-unting lumalaki, handang lamunin ang kanyang natutunang kapanatagan. Nang sumunod na araw, nagising si Lucas nang may kabigatan sa dibdib. Habang iniinom ang kanyang kape, tinanong niya ang sarili, totoo nga ba ang lahat ng ito? Paano kung bumalik ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ko? Kaya ko bang patuloy na magtiwala? Sa puntong ito, narinig niya ang tunog ng kanyang telepono. Si Daniel na naman ang tumatawag. Lucas, gusto mo bang sumama sa akin ngayong umaga? Pupunta kami sa lawa para magnilay-nilay at magdasal, alok ni Daniel. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Lucas. Alam niyang kailangan niya ng kaunting oras para makapag-isip at makapagdasal. Pagdating nila sa lawa, nakita ni Lucas ang kalmadong tubig, kasing linaw ng salamin. Tila ang buong paligid ay nasa ilalim ng isang mahiwagang katahimikan. Naupo sila sa tabi ng tubig, at si Daniel ay nagsimulang magkwento tungkol sa isang bahagi ng ebanghelyo na paborito niya, ang kwento ni Pedro na naglakad sa ibabaw ng tubig upang makalapit kay Jesus. Alam mo ba ang kwento ni Pedro? Tanong ni Daniel, habang nakatingin sa malayo, tila iniisip ang eksena sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nasa gitna ng lawa ang mga disipulo, dumating si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lahat sila'y natakot, iniisip na ito'y isang multo. Pero sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito.
Nag-isip si Lucas, ini-imagine ang takot at pagkagulat ng mga disipulo habang nakikita nila si Jesus sa ibabaw ng tubig. At ano ang ginawa ni Pedro? Tanong ni Lucas, alam niyang may kasunod pa ang kwento. Si Pedro, na puno ng pananampalataya, ay sumigaw, Panginoon, kung ikaw nga ito, papuntahin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi ni Jesus, halika. Kaya't lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang maramdaman niya ang hangin at makita ang malalaking alon, natakot siya at nagsimulang lumubog, sagot ni Daniel. Napaisip si Lucas. Nagsimula siyang lumubog dahil natakot siya, bulong niya. Tumigil siya sa pagtingin kay Jesus at nag-focus sa bagyo. Tumango si Daniel. Eksakto, Lucas. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Habang nakatuon tayo kay Jesus, kaya nating lampasan ang kahit anong bagyo. Ngunit kapag pinayagan nating mangibabaw ang takot, nagsisimula tayong lumubog. Habang bumabalik ang mga alon ng takot sa kanyang isipan, napatingin si Lucas sa lawa. Ang tubig ay kalmado, ngunit alam niya na tulad ng buhay, ang kalmado ay maaaring magbago sa isang iglap. Bigla niyang naramdaman ang isang pagnanais na subukan ang kanyang natutunan, isang hamon sa sarili. Tumayo siya, tumingin kay Daniel, at walang sabi-sabi hinubad ang kanyang sapatos. Lucas, anong ginagawa mo? Tanong ni Daniel, may halong pagtataka at pag-aalala. Isang eksperimento, sagot ni Lucas, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Gusto kong maramdaman kung paano lumakad sa ibabaw ng tubig, kahit na simboliko lamang. Pumunta si Lucas sa gilid ng lawa, at dahan-dahang inilubog ang kanyang mga paa sa tubig. Siyempre, lumubog ito, ngunit ang pakiramdam na iyon, ang malamig na tubig na tumatama sa kanyang balat, ay parang isang paalala ng kanyang sariling takot, ng mga alon na palaging bumabalot sa kanyang isipan. Tumayo siya roon, nakapikit, iniisip si Jesus na nagsasabing, halika. Lumapit si Daniel, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Lucas. Hindi ito tungkol sa tubig, Lucas. Ito'y tungkol sa pananampalatayang nakikita mo si Jesus sa gitna ng bagyo. Nais niya lang na manatili kang nakatingin sa kanya, kahit gaano pa kalaki ang alon. Nang mga sumunod na araw, binalikan ni Lucas ang kwentong iyon sa kanyang isip. Nakita niya ang sarili bilang si Pedro, na puno ng pananampalataya noong una, ngunit natatakot nang makita ang bagyo. Ngunit may isang bahagi ng kwento na patuloy na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Nang si Pedro ay nagsimulang lumubog, siya ay sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. At agad-agad, inabot ni Jesus ang kanyang kamay at iniligtas siya. Isang gabi, habang nasa kanyang maliit na silid, nakaupo si Lucas sa harap ng kanyang mesa at nagsimulang magsulat sa kanyang diary. Panginoon, isinulat niya, alam kong tulad ako ni Pedro. Madalas, nagsisimula akong may pananampalataya, ngunit kapag nakita ko na ang mga alon ng problema, nawawala ang aking tiwala. Sana, sa tuwing mararamdaman kong lumulubog ako, maalala kong sumigaw sa iyo para sa tulong. At alam kong palagi kang nariyan, handang abutin ang aking kamay. Mula noon, tuwing nakakaramdam si Lucas ng takot o pangamba, pinipikit niya ang kanyang mga mata at ini-imagine si Jesus, nakatayo sa ibabaw ng mga alon, inaabot ang kanyang kamay patungo sa kanya. At sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay nakalalakad din siya sa ibabaw ng tubig, kahit na ang kanyang mga paa ay nakalapat sa lupa. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay, puno ng mga pagsubok at mga bagong aral. Ngunit natutunan niyang ang bawat hakbang, kahit na puno ng pag-aalinlangan, ay isang hakbang patungo sa higit pang pagtitiwala. At habang lumalalim ang kanyang pananampalataya, alam niyang haharapin niya ang mas matitinding bagyo sa hinaharap. Ngunit ngayon, handa na siya. Sapagkat alam niyang kahit gaano pa kalaki ang alon, ang kamay ni Jesus ay palaging nakaabot, handang hilahin siya mula sa pagkalunod. Sa susunod na bahagi ng kanyang buhay, makakaharap si Lucas ng isang bagyo na hindi niya inaasahan. Isang bagyong susubok sa lahat ng kanyang natutunan. Ngunit paano siya magpapatuloy? At sapat na kaya ang kanyang pananampalataya upang manatiling matatag? Malinaw ang kalangitan nang magising si Lucas isang Sabado ng umaga, ngunit may kakaibang kabigatan sa kanyang puso. Sa kabila ng mga bagong aral at karanasan, alam niyang may paparating na bagyo sa kanyang buhay, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang isipan, nagdasal ng tahimik, ngunit ang takot ay parang ulap na patuloy na bumabalot sa kanya. Habang nakaupo siya sa kanyang kusina, umiinom ng kape, tumunog muli ang kanyang telepono. Si Daniel na naman. Lucas, may plano ba kayong pamilya ngayon?
Gusto mo bang sumama sa amin sa simbahan para sa retreat? Ang tema ngayong araw ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Alok ni Daniel, ang boses nito ay may halong excitement at pakikiramay. Pumayag si Lucas, naisip niyang baka ito ang pagkakataon niyang makahanap ng sagot sa mga bumabagabag sa kanya. Dumating siya sa simbahan at nakita ang maraming tao, lahat ay tila kalmado at may kapanatagan, ngunit alam niyang marami rin sa kanila ang may mga sarili nilang dalahin. Habang nagsisimula ang serbisyo, umupo siya malapit sa harap, naghintay sa mensahe ng pastor. Mga kapatid, nagsimula ang pastor, ang boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad. Nais kong dalhin kayo sa isang kwento mula sa Marcos 4:39, kung saan ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng dagat, habang ang mga disipulo ay takot na takot sa malalaking alon at malakas na hangin, natagpuan nila si Jesus na tutulog. Nagulantang ang isip ni Lucas. Paano nga ba nagawa ni Jesus na matulog sa gitna ng isang bagyo? Para sa kanya, kahit ang munting alalahanin sa buhay ay sapat na upang mawala ang antok sa gabi, kaya't ang ideya na matulog habang nasa gitna ng isang bagyo ay tila imposible. Habang patuloy ang pastor sa kwento, sinabi nito, nang gisingin si Jesus ng mga disipulo, sumigaw sila, Panginoon, hindi ba't mahalaga sa iyo na mamamatay na tayo? At sa halip na magalit o magpanik, tumayo si Jesus at sinabi, Aquietate, humupa ka. At bigla, huminto ang hangin at ang dagat ay naging kalmado. Pakiramdam ni Lucas ay parang siya mismo ang nasa bangka kasama ang mga disipulo. Ramdam niya ang takot, ang pag-aalala, at ang kaguluhan sa gitna ng bagyo. Napansin niyang namamawis ang kanyang mga palad habang mahigpit na hawak ang gilid ng kanyang upuan. Bumuntong hininga siya, tila umaasa na ang mga salitang, Aquietate, humupa ka, ay magdudulot din ng katahimikan sa kanyang naguguluhang isipan. Matapos ang serbisyo, hindi nakatiis si Lucas at lumapit kay Daniel. Daniel, paano nga ba natagpuan ni Jesus ang ganung kapayapaan sa gitna ng bagyo? Pakiramdam ko, kahit gaano ko pa gustong magtiwala, natatakot pa rin ako. Inilagay ni Daniel ang kanyang kamay sa balikat ni Lucas, isang palatandaan ng pagkakaibigan at pag-intindi. Lucas, hindi ibig sabihin ng kapayapaan ay wala ng bagyo sa paligid. Ang kapayapaan ni Jesus ay hindi nakasalalay sa kalmado ng dagat, kundi sa kanyang tiwala sa Diyos. Alam niya na kahit gaano pa kalaki ang alon, hawak ito ng Ama. At alam niyang hindi siya nag-iisa. Nagpatuloy si Lucas sa pagninilay-nilay sa sinabi ni Daniel. Sa gabing iyon, nagpasya siyang maglakad sa tabing dagat, huminga ng malalim at hayaan ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Tumigil siya malapit sa gilid ng tubig, pinagmamasdan ang mga alon na tila nagbabanggaan at nagkakagulo. Naalala niya ang sinabi ni Jesus, Aquietate, humupa ka. At sa kanyang puso, tahimik siyang nagdasal, Panginoon, turuan mo akong makakita ng kapayapaan, kahit pa nasa gitna ako ng bagyo. Sa kabila ng ingay ng mga alon, nakaramdam siya ng katahimikan, isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Parang ang alon sa kanyang puso ay humupa, kahit pa nagwawala ang dagat sa kanyang harapan. Umupo siya sa buhangin, iniisip ang mga nakaraan, ang mga alalahanin sa trabaho, ang takot sa kinabukasan, at ang mga oras na parang nag-iisa siya sa kanyang mga problema. Ngayon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos na palaging gising, palaging nariyan kahit siya'y natatakot. Bigla niyang narinig ang boses ni Daniel, tumatawag mula sa likod. Lucas, nandyan ka lang pala. Matagal na kitang hinahanap. Naisip kong baka gusto mong maghapunan sa amin ngayong gabi. Tumayo si Lucas, inayos ang kanyang sarili, at mumiti. Salamat, Daniel. Gusto ko rin sanang makasama kayo. Pero bago tayo umalis, gusto kong sabihin sa iyo na naintindihan ko na ngayon. Hindi tungkol sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos, kahit nasa gitna tayo ng bagyo. Habang naglalakad sila pauwi, nakita nila ang isang pamilyang nagkakagulo malapit sa dalampasigan. Ang isang batang lalaki ay umiiyak, takot na takot habang ang kanyang ama ay tila nag-aalala. Lumapit si Daniel at tinanong, may maitutulong ba kami? Sumagot ang ama, natatakot ang anak ko sa malalaking alon. Hindi siya sanay dito. Lumuhod si Lucas sa harap ng bata, tumingin ito sa kanyang mga mata at sinabi, alam mo, minsan nakakatakot talaga ang mga alon, lalo na kapag malalaki sila. Pero alam mo bang kahit malakas ang dagat, hindi ito makakagalaw kung hindi pahintulutan ng Diyos. Tumigil sa pag-iyak ang bata at tumingin kay Lucas, tila natutulungan ng kanyang mga salita. Talaga po.
Hindi ako kailangang matakot. Ngumiti si Lucas at tumango. Hindi mo kailangang matakot. Kahit gaano kalaki ang alon, nariyan ang Diyos para bantayan tayo. Nakita niya ngumiti ang bata at nagpasalamat ang ama bago sila nagpaalam. Habang papalayo sila, napaisip si Lucas. Ang simpleng sandali ng pagpapakalma sa bata ay tila isang paalala sa kanya mismo. Sa bawat takot, sa bawat alon na nagbabanta sa kanya, nandyan ang Diyos, nagsasabing, "Akietate, humupa ka." Kinabukasan, sa pagbangon ni Lucas, naramdaman niya ang liwanag ng araw na tila nagdudulot ng bagong pag-asa. Habang naghahanda siya para sa bagong araw, alam niyang marami pang bagyong darating, ngunit natutunan niyang hanapin ang kapayapaan sa presensya ni Jesus. Hindi na niya kailangan matakot, sapagkat sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng lahat ng unos, naririnig niya ang tinig ni Jesus, malumanay ngunit may otoridad, sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ito." Sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, makakatagpo si Lucas ng isang desisyon na magtutulak sa kanya sa isang bagong direksyon. Isang desisyon na susubok sa lahat ng kanyang natutunan. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya sapagkat alam niya na anuman ang mangyari, hindi siya nag-iisa. Ang umaga'y nagsimula ng tahimik at kalmado. Si Lucas, gising ng mas maaga kaysa sa karaniwan, ay nagbukas ng bintana ng kanyang maliit na silid, pinapapasok ang malamig na simoy ng hangin. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng araw, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kapanatagan, isang uri ng kalmado na hindi galing sa kawalan ng problema, kundi sa tiwalang nadarama niya mula sa lahat ng natutunan niyang aral. Habang nagkakape, dumating ang isang mensahe mula kay Daniel, "Lucas, pupunta ako sa kabundukan para magdasal mayong hapon. Baka gusto mong sumama." Hindi nagdalawang isip si Lucas. Alam niyang ang ganitong uri ng pakikipag-usap kay Daniel, malayo sa ingay ng lungsod, ay isang bagay na talagang kailangan niya. Inayos niya ang kanyang mga gamit at agad na tumungo sa tagpuan nila sa paanan ng bundok. Sa kanilang pag-akyat, tahimik lang ang dalawa, hinahayaang ang tunog ng kalikasan ang magsalita para sa kanila. Ang mga huni ng ibon, ang kaluskos ng mga dahon, at ang pagaspas ng hangin ay tila nagdala kay Lucas sa isang malalim na pagninilay-nilay. Maya-maya, huminto sila sa isang magandang lugar na may tanawin ng buong lambak. Umupo si Daniel sa tabi ng isang malaking bato at nag-umpisang magsalita. "Alam mo, Lucas," sabi ni Daniel, habang tinititigan ang malayong kabundukan, "may isang talata sa Biblia na paulit-ulit kong binabalikan tuwing pakiramdam ko'y nawawala ako sa landas, Juan 10:11. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Napatingin si Lucas kay Daniel, may tanong sa kanyang mga mata. "Bakit ito ang palagi mong binabalikan?" Ngumiti si Daniel, tila natatandaan ang isang alaala mula sa kanyang nakaraan. "Lucas, noong bata pa ako, lagi akong naglalaro sa pastulan ng lolo ko. May mga tupa siya roon, at madalas niyang sabihin sa akin, 'Daniel, alagaan mong mabuti ang mga tupa, sapagkat wala silang alam kung saan pupunta.' Noon, hindi ko ito pinapansin, pero ngayon naintindihan ko na. Tulad ng mga tupa, madalas hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kailangan natin ng pastol." Naramdaman ni Lucas ang bigat ng sinabi ni Daniel. Pakiramdam niya siya mismo ang tupang nawawala, laging nag-aalinlangan, laging naguguluhan kung anong landas ang tatahakin. "At si Jesus ang pastol natin," sabi ni Lucas, halos pabulong. Tumango si Daniel. "Siya ang ating pastol. Siya ang gumagabay sa atin, nagpapakita ng tamang landas, at naglalayong protektahan tayo mula sa mga panganib na hindi natin nakikita." Habang naririnig ni Lucas ang mga salitang ito, naalala niya ang mga sandaling naramdaman niyang nag-iisa siya, takot at naliligaw. Pakiramdam niya ay parang isang tupa na napalayo sa kawan, hindi alam kung saan pupunta o kung paano makakabalik. Ngunit ngayon, naiintindihan niyang ang presensya ni Jesus ay palaging naroroon, nagmamasid, handang gabayan siya pabalik. Sa kanilang pag-uusap, napansin nilang may isang maliit na batang babae na umiiyak sa gilid ng daan. Agad na lumapit si Lucas, naupo sa tabi nito, at tinanong, "Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Nagpahid ng luha ang bata at nagsabing, "Nawawala ako. Hindi ko makita ang nanay ko." Hinaplos ni Lucas ang likod ng bata, pinapakalma ito. "Huwag kang mag-alala. Tulad ng isang mabuting pastol, hahanapin natin siya at hindi ka namin iwanan." Tumayo siya at hinanap si Daniel. "Daniel, tulungan mo akong hanapin ang nanay ng batang ito."
Naglakad silang tatlo, at habang hawak ni Lucas ang kamay ng bata, napansin niyang bahagyang humupa ang takot nito. Alam mo ba, sabi ni Lucas, minsan, parang nawawala rin tayo sa buhay, tulad ng nararamdaman mo ngayon. Pero tandaan mo, may nag-aalaga sa atin. Laging nandyan si Jesus, ang ating mabuting pastol, na naghahanap sa atin kapag tayo'y nawawala. Ngumiti ang bata, tila nakahanap ng kaunting kapanatagan sa mga salita ni Lucas. Ilang saglit pa, nakita nila ang isang babae na tumatakbo papalapit, humahagulgol habang hinahanap ang kanyang anak. Anak, sigaw nito, yakap ang bata ng mahigpit. Napangiti si Daniel at tumingin kay Lucas. Nakita mo ba? Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kapag tayo'y nawawala, hinahanap niya tayo. At kapag nahanap niya tayo, niyayakap niya tayo ng mahigpit, tulad ng yakap na yan. Habang bumabalik sila sa kanilang lakad, napaisip si Lucas. Pakiramdam niya siya ang batang iyon, isang tupang nawawala, natatakot at umiiyak, ngunit natagpuan at niyakap ng mahigpit. Ngayon, alam niyang hindi siya kailanman iniwan ng kanyang pastol. Nang bumalik sila sa paanan ng bundok, huminto si Lucas at tumingin sa kalangitan. Daniel, sabi niya, ngayon naintindihan ko na. Hindi ko kailangang malaman ang lahat ng sagot, hindi ko kailangang makita ang lahat ng landas. Ang kailangan ko lang ay magtiwala sa pastol na gumagabay sa akin. Ngumiti si Daniel, tila kontento sa naging paglalakbay nila. Lucas, ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa pag-alam sa lahat ng bagay. Ito'y tungkol sa pagtitiwala na kahit hindi natin alam ang daan, alam ito ng pastol natin. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Lucas sa kanyang kama, iniisip niya ang araw na lumipas. Alam niyang marami pa siyang hindi naintindihan, marami pang takot at alinlangan na haharapin. Ngunit ngayon, alam niyang may pastol siyang makakapitan, isang pastol na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya ng higit pa sa kaya niyang isipin. Nagdasal siya ng tahimik, Panginoon, salamat sa pagiging aking mabuting pastol. Hindi ko man makita ang lahat ng landas, ngunit alam kong kasama kita. Gabayan mo ako at hayaan mong magtiwala ako sa iyo, kahit sa mga oras na pakiramdam ko'y naliligaw ako. At habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kapayapaan, isang kapanatagan na dala ng tiwala sa isang pastol na hindi kailanman nawawala. Sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, makakaharap si Lucas ng mga pagsubok na susubok sa kanyang pananampalataya. Ngunit alam niya ngayon na kahit anong bagyo ang dumating, nariyan ang kanyang mabuting pastol, palaging handang gabayan siya, palaging nariyan upang iligtas siya mula sa anumang panganib. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos, at ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Ngunit ngayon, handa na siyang harapin ang anumang hamon, sapagkat alam niyang may Diyos siyang kasama sa bawat hakbang. Ang araw ay nagsimula ng puno ng ingay mula sa mga ibon na nag-aawitan sa labas ng bintana ni Lucas. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang bigat ng mga alalahanin mula sa nagdaang linggo. Bagamat marami na siyang natutunan tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, may mga sandali pa rin na tila hindi sapat ang kanyang pananampalataya para lampasan ang mga pagsubok na dumarating. Bumangon siya, huminga ng malalim, at nagdasal ng tahimik, Panginoon, minsan pakiramdam ko maliit ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong palakasin ito. Habang iniinom niya ang kanyang kape, tumawag muli si Daniel, tila naging ugali na nilang magkausap tuwing umaga. Lucas, napapansin kong may bumabagabag sa'yo. Nais mo bang mag-usap tayo? May gusto akong ibahagi sa'yo tungkol sa isang kwento ni Jesus na madalas kong ginagamit bilang inspirasyon. Nagkita silang muli sa isang maliit na kapehan malapit sa simbahan. Tahimik silang naupo sa isang sulok habang si Daniel ay nagsimulang magkwento. Alam mo, Lucas, may kwento si Jesus tungkol sa isang maliit na buto, isang grano ng mustasa. Sinabi niya sa Mateo 17:20, kung kayo'y may pananampalataya na kasing liit ng isang grano ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito papunta roon, at ito'y lilipat. Walang bagay na imposible sa inyo. Napatigil si Lucas, tinititigan si Daniel na tila hinihintay ang paliwanag. Paano mangyayari yon, Daniel? Isang maliit na buto na kayang maglipat ng bundok. Hindi ba tila imposible yon? Tumawa si Daniel ng mahina. Parang imposible, hindi ba? Pero ang sinasabi ni Jesus dito ay hindi tungkol sa laki ng ating pananampalataya, kundi sa kung kanino natin inilalagay ang ating tiwala.
Kahit maliit ang ating pananampalataya, kung ito'y itinuon natin kay Jesus, ito ay may kakayahang gumawa ng mga imposible. Habang bumubuhos ang ulan sa labas ng bintana, napapikit si Lucas at naalala ang mga sandaling tila napakaliit ng kanyang pananampalataya. Nakikita niya ang sarili bilang isang maliit na buto ng mustasa, halos hindi makita sa gitna ng malawak na taniman. Minsan kasi, Daniel, sabi niya, pakiramdam ko'y napakaliit ng pananampalataya ko. Parang hindi ito sapat para harapin ang mga bundok ng problema sa aking buhay. Nagbuntong hininga si Daniel, hinawakan ang balikat ni Lucas. Lucas, hindi mo kailangan ng malaking pananampalataya. Kailangan mo lamang ng tunay na pananampalataya. Isang pananampalataya na, kahit maliit, ay itinutok mo kay Jesus. Alam mo bang ang buto ng mustasa, kahit napakaliit, ay nagiging isang malaking puno kapag itinanim at inalagaan? Napaisip si Lucas. Isang maliit na buto na nagiging isang malaking puno. Isang munting pananampalataya na kayang gumawa ng mga bagay na tila imposible. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Lucas na maglakad sa parke upang mag-isip. Pinagmamasdan niya ang mga puno, iniisip kung ilan sa mga ito ang nagsimula bilang maliliit na buto na halos hindi makita. Sa gilid ng parke, may isang maliit na batang babae na tila nagagalit, itinatapon ang mga buto ng bulaklak na hawak nito sa lupa. Lumapit si Lucas at tinanong, "Anong nangyari, iha? Bakit mo tinatapon ang mga buto?" "Hindi ito tutubo," sagot ng bata, tila naiinis. "Sobrang liit. Walang mangyayari kahit itanim ko pa ito." Ngumiti si Lucas, lumuhod sa tabi ng bata, at dinampot ang isa sa mga buto. Alam mo ba na ang maliliit na buto na ito, kapag itinanim ng may pagmamahal at inalagaan, ay nagiging magagandang bulaklak? Ang kailangan mo lang ay maghintay at maniwala. Tumingin ang bata sa kanya, tila nag-isip. Talaga po? Kahit maliit lang. Tumango si Lucas. Kahit maliit lang. Ganito rin ang pananampalataya natin kay Jesus. Minsan pakiramdam natin maliit ito, pero kapag itinanim natin ito sa tamang lupa at inalagaan natin, lalaki ito at magiging matibay. Napangiti ang bata at muling tinipon ang mga buto. Itatanim ko ito, sabi niya. Susubukan kong maghintay. Habang naglalakad pa uwi si Lucas, naramdaman niya ang isang pag-asa na dati hindi niya maramdaman. Naintindihan niya ngayon ang aral ni Daniel, hindi tungkol sa laki ng kanyang pananampalataya, kundi sa kung kanino ito nakatuon. Kahit maliit ang kanyang pananampalataya, kung ito'y nakatanim kay Jesus, ito'y lalago at magiging matibay. Kinagabihan, habang nagmumuni-muni sa harap ng kanyang mesa, nagsimulang magsulat si Lucas sa kanyang diary. Panginoon, isinulat niya, maraming beses kong naramdaman na hindi sapat ang aking pananampalataya. Parang isang maliit na buto na tinatangay ng hangin. Ngunit ngayon, alam ko na kahit maliit ito, kung itutuon ko sa iyo, may magagawa itong himala. Tulungan mo akong palakasin ang maliit na pananampalatayang ito, at hayaan mo itong lumago sa iyong presensya. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Tila may liwanag na bumabalot sa kanyang puso, tulad ng isang maliit na buto na nagsisimulang mag-ugat at lumaki sa ilalim ng lupa. Hindi niya kailangang makita ang bunga agad-agad, alam niyang may tamang panahon para rito. Sa mga sumunod na araw, tuwing haharap siya sa isang pagsubok o problema, iniisip niya ang maliit na batang babae at ang mga butong itinanim nito. Ini-imagine niya kung paano ang isang munting pananampalataya ay maaaring maging isang matibay na puno na hindi kayang pabagsakin ng kahit anong bagyo. At sa bawat hakbang na ginagawa niya, pinapaalalahanan niya ang sarili. Ang mahalaga ay kung kanino nakatanim ang kanyang pananampalataya, hindi ang laki nito. Sa kanyang paglalakbay, marami pang pagsubok ang darating, ngunit ngayon alam ni Lucas na hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Jesus, ang kanyang mabuting pastol, ang matibay na puno ng kanyang pananampalataya. At kahit gaano pa kaliit ang buto ng mustasa, ito'y kayang maglipat ng bundok, basta't nakatuon ito sa Diyos na may likha ng lahat. Habang pinagmamasdan ni Lucas ang buwan sa kalangitan, naalala niya ang sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y may pananampalataya na kasing liit ng isang grano ng mustasa, walang bagay na imposible sa inyo." Ngayon, naniniwala na siya. Tahimik ang gabi habang si Lucas ay nakaupo sa kanyang maliit na balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin. Pakiramdam niya ay napakaliit ng kanyang presensya sa gitna ng napakalawak na kalangitan, katulad ng nararamdaman niya tuwing iniisip niya ang kanyang pananampalataya.
Ang aral tungkol sa buto ng mustasa ay sariwa pa sa kanyang isipan, ngunit may bagong takot na namumuo sa kanyang puso, ang takot na hindi siya tanggapin ng mundo dahil sa kanyang pananampalataya. Pakiramdam niya ay lumalakad siya sa isang manipis na tali, natatakot na mahulog sa dagat ng paghatol at pangungutya. Kinabukasan, habang nasa trabaho, naramdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasamahan. Nagsimula ang araw ng tahimik, ngunit naririnig niya ang mga bulong-bulungan. Narinig mo ba si Lucas? Parang napakarelihiyoso na niya ngayon, sabi ng isang kasamahan, tila may pangungutya sa boses nito. Baka naman magmadre na siya, sagot ng isa pa, tumatawa ng mahina. Napayuko si Lucas, sinusubukang huwag pansinin ang mga salita. Ngunit ang sakit ay hindi maitatanggi. Pakiramdam niya siya ang sentro ng isang panunuya, isang tupang itinapon sa gitna ng mga lobo. Sa puntong iyon, nagdesisyon siyang lumabas ng gusali para makahanap ng kahit kaunting katahimikan. Habang naglalakad sa parke, muling tumunog ang kanyang telepono, si Daniel na naman, parang laging alam kung kailan niya ito kailangan. Lucas, ano ang nangyari? Parang may mabigat kang dinadala, tanong ni Daniel, agad na nakaramdam ng pagbabago sa boses ng kaibigan. Bakit ganito, Daniel? Tanong ni Lucas, puno ng pag-aalinlangan. Pakiramdam ko, kapag mas sinusubukan kong lumapit kay Jesus, mas lalo akong hindi tanggap ng mundo. Parang tinitignan nila ako bilang isang kakaiba, parang hindi ako nababagay. Natahimik si Daniel sandali, tila iniisip ang tamang salita. Lucas, simula niya, sinabi ni Jesus sa Juan 15:18 kung kayo'y kinapupuotan ng mundo, alamin niyong ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo'y tagamundo, ibigin kayo ng mundo. Ngunit hindi kayo tagamundo, kundi pinili ko kayo mula sa mundo, kaya kinapupuotan kayo ng mundo. Napabuntong hininga si Lucas, tinatanggap ang bigat ng mga salita ni Daniel. Ngunit bakit ito kailangang mangyari? Bakit kailangan tayong mahirapan sa ating pananampalataya? Hindi ba dapat ay nagdadala ito ng kapayapaan at kaligayahan? Tumawa ng mahina si Daniel. Lucas, nagdadala ito ng kapayapaan, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng mundo. Ang pananampalataya natin kay Jesus ay naglalagay sa atin sa isang bagong landas, isang landas na hindi palaging naintindihan ng iba. Kaya't madalas tayong makaramdam ng pagkakahiwalay o paghatol. Ngunit tandaan mo, hindi ito dahil sa ikaw ay mali, kundi dahil sa pinili mong sumunod kay Kristo. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap habang naglalakad sa tabi ng lawa. Dumating sila sa isang bahagi ng parke kung saan may isang grupo ng kabataan na naglalaro ng gitara at kumakanta. Tumigil si Daniel, nakinig sandali sa awit ng kabataan, at mumiti kay Lucas. Nakikita mo ba sila? Walang pakialam ang mga iyan kung anong iniisip ng iba. Sila'y masaya, umaawit para sa Diyos, hindi alintana ang mga tingin ng iba. Napangiti si Lucas, kahit pa may bahid ng lungkot. Sana kaya ko ring maging ganyan, hindi matakot sa kung ano ang isipin ng iba. At kaya mo, sabi ni Daniel, mahigpit na tinapik ang balikat ni Lucas. Ang kailangan mo lang ay alalahanin kung sino ang unang nagmahal sa'yo. Ang Diyos. At kung alam mong minahal ka na ng Diyos, wala nang mas mahalaga pa. Kinagabihan, habang nakahiga si Lucas sa kanyang kama, muling bumalik sa kanya ang mga bulong ng pag-aalinlangan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na malunod sa takot, pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Panginoon, sabi niya, alam kong hindi ako palaging maintindihan ng mundo. Ngunit tinatanggap ko ang iyong pagmamahal. Tinatanggap ko ang pagiging iba dahil sa pananampalataya ko sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas upang manindigan kahit na hindi palaging madali. Habang natutulog si Lucas, napanaginipan niya ang isang eksena mula sa Biblia, si Jesus, nakatayo sa harap ng isang malaking pulutong, tinatawag ang kanyang mga alagad. Kung mayroong nais sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Nakita ni Lucas ang sarili niya, nakatayo sa gitna ng pulutong, nanginginig ngunit may determinasyon sa kanyang puso. Tumayo siya, lumapit kay Jesus, at kinuha ang kanyang krus. Nagising si Lucas kinaumagahan na may bagong pag-asa sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, at marami pang paghatol ang haharapin niya mula sa mundo. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kinatatakutan. Tanggap na niya na ang kanyang pananampalataya ang naglalagay sa kanya sa isang kakaibang landas, isang landas na hindi palaging mauunawaan ng iba. Ngunit ito rin ang landas na magdadala sa kanya sa buhay na puno ng kahulugan at kapayapaan.
Habang papunta siya sa trabaho, dumaan siya muli sa parke kung saan naroon ang mga kabataang umaawit kagabi. Tumingin siya sa kanila at napansin ang kanilang kaligayahan, ang saya sa kanilang mga mukha. Lumapit siya at nakinig sa kanilang awit, at sa sandaling iyon, sumabay siya sa pag-awit, walang pakialam sa mga taong maaaring nakatingin. Pakiramdam niya ay tila nakawala siya mula sa mga tanikala ng takot at paghatol. Alam niyang hindi siya palaging tatanggapin ng mundo, ngunit tinanggap siya ng Diyos, at iyon ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Sa bawat nota ng kanilang awit, naramdaman niya ang presensya ng Diyos na nagsasabing, "Ikaw ay akin. Hindi mo kailangang matakot sapagkat kasama kita." Sa mga susunod na araw, patuloy na haharapin ni Lucas ang mga panunukso at mga tingin mula sa kanyang mga kasamahan, ngunit ngayon may bagong lakas siyang dala. Ang kanyang pananampalataya, kahit minsan ay maliit na parang buto ng mustasa, ay nag-ugat na sa matabang lupa ng pag-ibig ng Diyos. At sa bawat hakbang na gagawin niya, pipiliin niyang manindigan, pipiliin niyang magtiwala, sapagkat alam niyang siya'y minahal at pinili ng Diyos mula pa noon. Ang kanyang kwento ay nagpapatuloy, at habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, makakaharap niya ang mga pagsubok na mas malalim pa. Ngunit ngayon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Jesus, ang pastol na nagmamahal at gumagabay sa kanya, kahit pa siya'y isang tupang inaapi at hinahatulan ng mundo. Ang araw ay tila naglalaro sa mga ulap, nagsisimulang sumilip mula sa likod ng makapal na ulap nang lumabas si Lucas mula sa kanyang bahay. Isang kakaibang enerhiya ang nararamdaman niya ngayon, isang pagnanais na simulan ang araw ng may bagong pananaw, isang mas matibay na pananampalataya na hindi na basta-basta matitinag. Habang naglalakad siya papunta sa trabaho, pakiramdam niya ay may inaasahang pagbabago, ngunit hindi niya alam kung ano ang darating. Pagdating niya sa opisina, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga kasamahan niya ay tila abala at may kabang nararamdaman. Habang papalapit siya sa kanyang mesa, nilapitan siya ni Mark, ang isa sa kanyang matagal ng kasamahan sa trabaho. "Lucas, narinig mo na ba?" tanong ni Mark, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "May malaking pagbabago sa kumpanya. Magkakaroon ng restructuring at maraming posisyon ang mawawala." Napatingin si Lucas, nagulat ngunit hindi nagpahalata ng takot. Pakiramdam niya ay may alon ng pangamba na bumalot sa kanya, ngunit agad niya itong tinaboy. Alam niyang ang takot ay laging nariyan, handang hilahin siya pababa, ngunit mas malakas ang kanyang pananampalataya ngayon. Tumango siya kay Mark at umupo sa kanyang mesa, tahimik na nagdasal, "Panginoon, ikaw ang may hawak ng kinabukasan ko. Ano man ang mangyari, alam kong kasama kita." Habang nag-uumpisa ang kanyang araw, pinatawag sila ng kanilang manager para sa isang pulong. Ang buong opisina ay puno ng tensyon, bawat isa ay nag-aalalang baka sila ang mawalan ng trabaho. Nang magsalita ang manager, inilahad nito ang plano ng kumpanya. "Tulad ng alam nyo, kailangan nating mag-adjust dahil sa pagbabago ng merkado. Maraming posisyon ang maaapektuhan at magkakaroon ng malaking pagbabawas ng tao." Ramdam ni Lucas ang bigat ng sitwasyon, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang unang beses na haharap siya sa kawalan ng kasiguruhan, ngunit ngayon alam niyang may matibay siyang sandigan, ang kanyang pananampalataya. Habang ang ilan ay nagrereklamo at ang iba ay tahimik na umiiyak, lumabas si Lucas ng silid at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang bagyo, ngunit naroon ang tinig ni Jesus sa kanyang puso, nagsasabing, "Huwag kang matakot, ako ito." Sa labas ng gusali, nakita niya si Daniel na tila naghihintay sa kanya. "Narinig ko ang balita," sabi ni Daniel, halatang nag-aalala para kay Lucas. "Kamusta ka? Ano ang balak mo ngayon?" Ngumiti si Lucas, bagamat may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, Daniel. Maaring mawalan ako ng trabaho, maaring magbago ang lahat. Pero ngayon, alam ko na ang hindi nagbabago, ang pag-ibig at gabay ng Diyos. Alam kong may plano siya para sa akin." Tumango si Daniel, tinapik ang balikat ng kaibigan. "Tama ka, Lucas. Ang plano ng Diyos ay hindi palaging nakikita agad, pero ito'y laging para sa ating ikabubuti. Kung ang pinto ng trabaho mo ay magsara, baka ito'y pagkakataon para sa isang bagong simula na inilaan niya para sa iyo." Habang nag-uusap sila, napansin ni Lucas ang isang matandang lalaki na naglalakad sa parke, dala ang isang lumang kahon ng mga gamit. Napansin niyang tila nahihirapan ito, kaya't nilapitan niya upang tulungan. "Kailangan niyo po ba ng tulong, Lolo?" tanong ni Lucas. Ngumiti ang matanda at bahagyang tumango.
Salamat, iho, sabi nito, halatang napapagod. Dati akong nagtatrabaho dito sa kumpanya. Ako'y isa sa mga unang apektado ng pagbabawas ng tao. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng sinabi ng matanda. Pasensya na po, sabi niya habang dinadala ang kahon ng matanda patungo sa kanyang kotse. Pero naniniwala po ako na kahit ito'y mahirap, may magandang dahilan ang lahat ng nangyayari. Tumawa ang matanda, isang malumanay na tawa na puno ng karanasan. Alam mo, iho, sabi nito, matagal na akong nagtatrabaho. Marami na akong pinagdaanan. Pero sa bawat oras na akala ko'y katapusan na, doon nagsisimula ang panibagong biyaya. Ang pananampalataya ang nagturo sa akin na ang bawat pagsasara ng pinto ay pagkakataon para sa isang mas magandang landas. Habang bumabalik si Lucas sa opisina, naiisip niya ang mga sinabi ng matanda. Tila ba ito ang eksaktong mensaheng kailangan niyang marinig? Dumaan siya sa simbahan sa daan pauwi, tumigil sandali at naupo sa harap ng altar. Panginoon, bulong niya, alam kong wala akong kontrol sa nangyayari, pero alam kong hawak mo ang lahat. Gamitin mo ako saan mo man nais, at tulungan mo akong magtiwala sa iyong plano. Kinabukasan, dumating ang anunsyo, isa si Lucas sa mga naapektuhan ng pagbabawas ng tao. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit, nakita niya ang kanyang mga kasamahan na umiiyak at nag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa halip na makisama sa takot, lumapit si Lucas sa kanila at nagsalita ng may kapayapaan sa kanyang boses. Alam kong ito'y mahirap para sa ating lahat, sabi niya, ngunit gusto kong ipaalala sa inyo na ang trabaho ay hindi ang ating tanging pagkakakilanlan. May mas malaking plano para sa atin, at minsan kailangan tayong ilayo sa isang bagay upang ilapit tayo sa mas maganda. Ang mahalaga ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Napatingin ang lahat kay Lucas, tila nagugulat sa kanyang kalmadong disposisyon. Isa-isa silang lumapit, nagpapasalamat sa kanyang mga salita. Para sa kanila, si Lucas ay isang liwanag sa madilim na oras na iyon, isang taong may dalang kapayapaan na tila hindi natitinag ng takot. Habang palabas si Lucas ng opisina sa huling pagkakataon, nakita niya si Daniel na naghihintay sa kanya sa labas. Kaya mo yan, kaibigan, sabi ni Daniel, yakap ang kanyang kaibigan ng mahigpit. Hindi pa ito ang katapusan. Ito'y simula ng bagong kabanata na inilaan para sa iyo. Ngumiti si Lucas, pinahid ang mga luhang hindi niya napigilang pumatak. Daniel, ngayon ko lang talaga nararamdaman na totoo ito. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam kong kasama ko si Jesus sa bawat hakbang. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Lucas sa kanyang kama, alam niyang may bagong pagsubok na kakaharapin, ngunit ang kanyang puso ay puno ng bagong pananampalataya. Hindi na siya natatakot sa kawalan ng kasiguruhan. Alam niyang sa bawat pagsasara ng pinto, may bagong landas na magbubukas. At sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, kasama niya ang Diyos na nagmamahal at gumagabay sa kanya. Hindi man niya alam kung saan siya dadalhin ng landas na ito, alam niyang hawak siya ng Diyos. At iyon ang pinakamahalaga. Tahimik ang umaga nang gumising si Lucas. Nakahiga pa rin siya sa kama, nakatitig sa kisam habang iniisip ang mga nagdaang araw. Ang kanyang buhay ay tila nabaligtad, mula sa pagiging abala sa trabaho araw-araw, bigla siyang nawalan ng direksyon. Hindi niya inaasahan ang bilis ng pagbabago, ngunit may isang bagay na sigurado siya ngayon, ang kanyang pananampalataya ay naging sandigan niya sa oras ng kawalan. Lumabas siya ng bahay, naglakad papunta sa parke, upang magmuni-muni. Ramdam niya ang lamig ng hangin sa umagang iyon, tila isang paalala na ang lahat ay nagbabago. Umupo siya sa isang bangko malapit sa lawa, pinagmamasdan ang tubig na kalmado, ngunit may mga munting alon na nagmumula sa maliliit na patak ng ulan. Habang nakatitig siya sa lawa, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa likuran. Hindi ko akalaing makikita kita rito ng ganito kaaga, sabi ni Daniel, lumalapit habang hawak ang isang termos ng kape. Alam kong kailangan mo ito, sabi niya, iniabot ang isang tasa kay Lucas. Ngumiti si Lucas at kinuha ang kape. Salamat, Daniel. Pakiramdam ko, sa kabila ng lahat ng nangyayari, laging nasa tabi kita. Parang laging may anghel na ipinapadala sa akin si Jesus. Tumawa si Daniel. Kung ako ang anghel, siguradong isa akong anghel na magulo, biro niya, ngunit agad na naging seryoso. Lucas, alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw. Pero alam mo, habang naglalakad ako papunta rito, naalala ko ang kwento ni Job. Napaisip si Lucas. Si Job.
Ang lalaking dumaan sa lahat ng uri ng pagsubok at hindi nagkulang sa pananampalataya. Tumango si Daniel. Siya nga. Nawala sa kanya ang lahat, pamilya, kayamanan, kalusugan. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya sinisi ang Diyos. Sa halip, sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam mo kung bakit mahalaga ang kwentong iyon? Sapagkat ipinapaalala nito sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa magagandang panahon. Ito'y para sa mga sandaling pakiramdam natin ay wala nang natitira. Natahimik si Lucas, iniisip ang sinabi ni Daniel. Minsan, iniisip ko kung bakit kailangang mangyari ang ganito, sabi niya habang tinititigan ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Bakit kailangan nating dumaan sa mga pagsubok kung ang nais lang naman natin ay maging mabuti at masaya? Lucas, simula ni Daniel, inilagay ang kamay sa balikat ng kaibigan, hindi tungkol sa pagiging mabuti at masaya ang buhay natin dito sa lupa. Ang tunay na layunin ay ang maging malapit sa Diyos, kahit pa ang daan patungo roon ay puno ng sakit at hirap. Kung hindi tayo susubukin, paano natin malalaman kung gaano katatag ang ating pananampalataya? Napabuntong hininga si Lucas. Iyan na ang natutunan ko nitong mga nakaraang linggo. Ang takot ko sa kawalan ng trabaho, ang pag-aalala ko sa kinabukasan, lahat ng iyon ay bahagi ng proseso. Pero alam mo ba? Sa bawat dasal ko, pakiramdam ko ay mas lumalapit ako sa Diyos. Naglakad sila ni Daniel sa kahabaan ng parke, pinagmamasdan ang mga taong nag-enjoy sa kanilang mga umaga. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng bulaklak sa tabi ng daan. Tingnan mo ang lolo na yon, sabi ni Daniel, itinuturo ang matanda. Araw-araw siyang nandyan, kahit pa hindi laging may bumibili. Lagi siyang nagtitinda ng may ngiti. Bakit kaya? Nilapitan ni Lucas ang matanda, tinanong, Lolo, napansin kong lagi kayong nandito. Kahit na minsan ay hindi maraming bumibili, bakit palagi pa rin kayong nagtitinda? Ngumiti ang matanda, tila iniisip ang tamang salita. Iho, alam mo, hindi tungkol sa kita o sa dami ng bumibili ang ginagawa ko. Ang bawat bulaklak na itinitinda ko ay paalala ng isang bagong simula. Kung ang isang bulaklak na tumubo sa gitna ng taglamig ay kayang magbigay ng ganda, sino ba ako para sumuko? Napatigil si Lucas, natamaan ang puso sa sinabi ng matanda. Tama ka, Lolo, sabi niya, umiti ng may kasiyahan. Salamat sa paalala. Minsan, kailangan lang natin tumingin sa paligid para makita ang mga biyayang itinatago ng Diyos. Habang bumabalik si Lucas at Daniel sa kanilang paglalakad, naramdaman ni Lucas ang kakaibang gaan sa kanyang puso. Pakiramdam niya'y unti-unti nang nawawala ang bigat ng kanyang mga alalahanin. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang mga pagsubok, ngunit ngayon may bagong pananaw na siyang dala. Ang kanyang pananampalataya, na minsang nayanig, ay mas matatag na ngayon. Daniel, sabi ni Lucas habang naglalakad sila pabalik, alam kong marami pa akong haharapin, pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang buhay ay hindi tungkol sa kawalan ng problema, kundi sa kung paano natin hinaharap ang mga ito kasama ang Diyos. Tumango si Daniel at mumiti. Iyan ang natutunan ko rin, kaibigan. Hindi tungkol sa laki ng bagyo, kundi sa kung gaano kalalim ang ating ugat. At ang ugat mo, Lucas, ay nakatanim na ngayon sa matabang lupa ng pananampalataya. Pagdating sa bahay, naupo si Lucas sa kanyang mesa at nagsimulang magsulat muli sa kanyang diary. Panginoon, isinulat niya, hindi ko pa man nakikita ang lahat ng sagot, pero alam kong ikaw ang may hawak ng aking buhay. Salamat sa bawat aral, sa bawat pagsubok na nagpapalalim ng aking pananampalataya. Gawin mo akong tulad ng isang bulaklak na nagiging mas maganda kahit sa gitna ng taglamig. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang mundo ay maaaring magbago, maaaring may mga unos na darating, ngunit alam niyang hindi na siya natatakot. Ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa, sapagkat alam niyang kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, at sa bawat hamon ng buhay. Sa susunod na kabanata, haharap si Lucas sa isang bagong landas, isang pagkakataon na magdadala sa kanya sa kakaibang karanasan. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Handa na siyang yakapin ang bawat pagbabago, sapagkat alam niyang ang Diyos ay nariyan, laging kasama, laging gumagabay. Tahimik ang umagang iyon, ngunit may kakaibang pakiramdam si Lucas habang nagmumuni-muni sa kanyang balkonahe. Hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Daniel tungkol sa ugat ng pananampalataya, kung gaano kalalim ang pagkakatanim nito,
iyon din ang magpapasya kung gaano katatag ang pagtayo nito sa harap ng bagyo. Sa kanyang puso, ramdam niya na may isang bagong kabanata ng kanyang buhay na malapit nang magsimula, isang landas na hindi niya inaasahan, ngunit alam niyang gagabayan siya ng Diyos. Isang araw, habang naglalakad siya sa parke, nakita niya si Daniel na nakaupo sa isang bangko, may hawak na sobre at tila nag-isip ng malalim. Nang makita siya ni Lucas, agad siyang tumayo at mumiti, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Lucas, may isang bagay akong nais ipakita sa iyo," sabi ni Daniel, iniabot ang sobre. "Ito ay mula sa simbahan. Nakatanggap ako ng balita na may isang oportunidad para sa isang misyon sa ibang bansa. Kailangan nila ng mga boluntaryo na handang maglingkod, magturo, at tumulong sa mga nangangailangan. Nais kong itanong kung sasama ka sa akin." Napatingin si Lucas sa sobre, hindi makapaniwala sa naririnig. Isang misyon sa ibang bansa. Para sa kanya, ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip gawin. Isang malaking hakbang ito, isang desisyong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. "Daniel," sabi niya, halatang naguguluhan, "hindi ko alam kung handa ako para rito. Wala akong sapat na karanasan, at paano na ang buhay ko dito? Paano kung magkamali ako?" Ngumiti si Daniel, hinawakan ang balikat ni Lucas. "Kaibigan, naiintindihan ko ang takot mo. Ngunit ang totoo, walang sinuman ang talagang handa para sa mga plano ng Diyos. Palaging may takot at pag-aalinlangan, ngunit minsan kailangan lang nating magtiwala. Sinabi ni Jesus, huwag kang matakot, sumama ka sa akin, at gagawin kitang mangingisda ng mga tao." Natahimik si Lucas, iniisip ang mga salita ni Daniel. Naalala niya ang kwento ng mga alagad, kung paano iniwan ng mga ito ang kanilang mga bangka at lambat upang sundan si Jesus. Sila rin ay mga ordinaryong tao, walang espesyal na kasanayan, ngunit pinili silang maging bahagi ng isang dakilang plano. Ngunit paano kung hindi ko kayanin? Paano kung wala akong maibahagi? Tumawa ng mahina si Daniel, isang tawa na puno ng pag-unawa. "Lucas, ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga perpektong tao. Hinahanap niya ang mga taong may pusong handang maglingkod. Kung magtiwala ka sa Kanya, Siya ang magbibigay sa iyo ng kakayahan. Hindi ka kailanman nag-iisa." Habang naglalakad pa uwi si Lucas, dala ang sobre, nararamdaman niya ang bigat ng desisyon sa kanyang balikat. Alam niyang ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang pananampalataya, ngunit ramdam din niya ang takot sa hindi alam. Umupo siya sa kanyang mesa, binuksan ang sobre, at binasa ang mga detalye ng misyon. Isang lugar sa Timog Silangang Asya, isang komunidad na nangangailangan ng tulong sa edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at espiritual na paggabay. Nagdasal siya ng mahaba, iniiyak sa Diyos ang lahat ng kanyang takot at alinlangan. "Panginoon," bulong niya, "hindi ko alam kung bakit mo ako tinatawag para rito. Hindi ko alam kung kaya ko, ngunit kung ito ang plano mo para sa akin, gagawin ko. Bigyan mo ako ng tapang at lakas." Kinabukasan, nagpunta siya kay Daniel, dala ang desisyon na kanyang ipinanalangin ng buong puso. "Daniel," sabi ni Lucas, tila huminga ng malalim bago magsalita, "sasama ako sa iyo. Gagawin ko ito kahit natatakot ako." Ngumiti si Daniel, halatang tuwang-tuwa. "Alam kong sasama ka, Lucas. Alam kong palagi kang handang sumunod sa tawag ng Diyos, kahit pa mahirap. Hindi ito magiging madali, ngunit ito ang pinakamatamis na pagsunod. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ako'y nandito, at higit sa lahat, kasama natin si Jesus." Habang naghahanda si Lucas para sa misyon, nariyan ang mga sandali ng pagdududa, mga oras na nag-aalangan siya kung tama ang desisyon niya. Ngunit sa bawat takot na sumulpot, palaging bumabalik sa kanya ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang paglalakbay. Na ang pananampalataya, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, ay kayang maglipat ng bundok. Na ang pagiging tupa sa gitna ng mga lobo ay hindi kahinaan, kundi isang pagkakataon upang ipakita ang lakas ng kanyang pastol. Sa araw ng kanilang pag-alis, tumayo si Lucas sa tabi ng kanilang sasakyan, pinagmamasdan ang simbahan kung saan siya nagsimulang lumalim ang kanyang pananampalataya. Tumingin siya kay Daniel na tila nagsasabing, ito na ang simula ng isang bagong kabanata. "Handa ka na ba?" tanong ni Daniel, hawak ang kanyang bag, nakangiti ng buo. "Sa totoo lang," sabi ni Lucas, "may halong kaba at saya, hindi ko alam kung handa na ako. Ngunit alam ko na handa ang Diyos. At iyan ang pinakamahalaga." Niyakap siya ni Daniel ng mahigpit, at magkasama silang sumakay sa sasakyan,
patungo sa isang bagong misyon na alam nilang magbabago, hindi lamang ng kanilang buhay, kundi pati na rin ng mga taong kanilang makikilala. Habang palayo sila sa kanilang lungsod, tumingin si Lucas sa kalangitan, hinayaan ang hangin na damhin ang kanyang mukha. Pakiramdam niya'y isa siyang ibon na nakawala mula sa hawla, handang lumipad sa bagong landas na inilaan ng Diyos para sa kanya. At sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang malalim na kapayapaan na hindi kayang sirain ng kahit anong takot o pag-aalinlangan. Panginoon, bulong niya habang nakatingin sa mga ulap, salamat sa pagkakataong ito. Gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. At hayaan mong maging ilaw ako sa dilim kahit saan mo ako dalhin. Sa paglalakbay nilang ito, alam ni Lucas na marami pang pagsubok ang kanilang haharapin, ngunit alam din niyang bawat hakbang ay gagabayan ng Diyos. Sa kanyang puso, dala niya ang mga pangako ni Jesus na anuman ang mangyari, hindi niya sila iiwan. At iyon ang nagbigay kay Lucas ng lakas upang harapin ang hindi alam, upang yakapin ang bagong misyon na puno ng pag-asa. Ito ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay, isang kwento ng pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng isang taong handang sumunod sa tawag ng Diyos, kahit pa ang daan ay puno ng mga hindi inaasahang pagliko. Ang araw ng pag-alis ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan ni Lucas. Habang tumutunog ang alarm clock sa kanyang mesa, nagising siya na may halong excitement at kaba. Tumayo siya, huminga ng malalim at nagdasal, Panginoon, ito na ang simula ng bagong landas. Samahan mo ako sa bawat hakbang. Alam niyang ito ang pinakapangahas na desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya, ngunit ramdam niya ang presensya ng Diyos, tila sinasabi, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, dumating si Daniel, dala ang isang tasa ng kape at ang kanyang tipikal na ngiti. Lucas, sabi ni Daniel, handa ka na ba? Ngayon, tatawirin natin ang isang bagong yugto ng ating buhay. Tumango si Lucas, kinuha ang kanyang bag at sumabay kay Daniel palabas ng bahay. Paglabas nila, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, tila isang paalala na ang bawat pag-alis ay simula rin ng isang bagong pagdating. Habang papunta sila sa paliparan, tahimik lang si Lucas, nakatingin sa mga tanawin ng lungsod na tila paalam sa lahat ng kanyang nakasanayan. Pagdating nila sa airport, nakita nila ang ibang mga voluntaryo na kasama sa misyon, mga bagong mukha na punong-puno ng pag-asa at sigla, ngunit ramdam din ang kaba sa hangin. Lumapit ang isang babaeng nagpakilalang si Maria, isang nurse na bahagi ng team. Hello, bati niya, ako si Maria. Ikaw ba si Lucas? Si Daniel ang nagpakilala sa akin tungkol sa'yo. Ngumiti si Lucas, bahagyang kinakabahan pero sinubukang maging kalmado. Ako nga. Ikinagagalak kong makilala ka, Maria. Tila lahat tayo ay nagdadala ng iba't ibang kwento sa misyong ito. Tumango si Maria at may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Tama ka dyan. Ang bawat isa sa atin ay may dalang kwento at umaasa akong sa lugar na pupuntahan natin, makakatagpo tayo ng bagong simula. Habang naghihintay sa boarding gate, naupo si Lucas sa tabi ni Daniel at tinanong ito, Daniel, pakiramdam ko'y hindi ako handa. Paano kung hindi ko kayanin ang mga pagsubok na darating? Ngumiti si Daniel at sa kanyang tipikal na kalmadong paraan, sinabi, Lucas, walang sinuman ang talagang handa para sa lahat ng bagay. Ngunit ang Diyos ang maghahanda sa atin. Ang kailangan mo lang gawin ay manalig at gawin ang unang hakbang. Si Jesus mismo ay hindi pinili ang pinakamalalakas na tao para maging alagad niya, kundi ang mga taong may pusong handang sumunod. At iyon ang mahalaga. Tumahimik si Lucas, iniisip ang mga salitang iyon. Alam niyang tama si Daniel. Hindi siya kailanman magiging perpekto, ngunit ang kanyang kagustuhang maglingkod ay sapat na para sa Diyos. Habang iniisip niya ito, narinig nilang tinatawag na ang kanilang flight. Ito na, sabi ni Daniel, tumayo at kinuha ang kanyang bag, simulan na natin ang bagong yugto na ito. Sumakay sila sa eroplano, at habang nakaupo si Lucas sa tabi ng bintana, pinagmamasdan niya ang unti-unting pag-alis mula sa lupa. Tila ito'y simbolo ng kanyang sariling pag-angat mula sa kanyang dating buhay, isang paglipad na puno ng pag-aalinlangan, ngunit puno rin ng pag-asa. Habang nasa ere sila, napansin niyang may isang batang babae na nakatingin sa kanya, tila may gustong itanong. Ngumiti si Lucas at tinanong ang bata, anong pangalan mo? Ako po si Ana, sagot ng bata, may bahid ng kaba sa kanyang boses. Ito po ang unang beses kong sumakay ng eroplano. Natatakot po ako. Ngumiti si Lucas at hinawakan ang kamay ng bata.
Huwag kang matakot, Ana. Minsan, nakakatakot talaga ang hindi natin nakikita o nauunawaan. Pero alam mo ba? Sa bawat paglipad natin, may isang mas malakas na gumagabay sa atin. Ipinapangako niya na hindi niya tayo iiwan. Napangiti si Ana, tila natulungan ng mga salita ni Lucas. Salamat po, bulong niya. Pakiramdam ko po ay mas kalmado na ako ngayon. Habang patuloy ang paglipad ng eroplano, nagdasal si Lucas sa kanyang puso. Panginoon, gabayan mo kami sa misyong ito. Alam kong marami pa kaming hindi alam, ngunit naniniwala akong ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Pagkalapag nila sa destinasyon, ramdam nila agad ang init at ingay ng isang buhay na komunidad. Hindi ito katulad ng mga lugar na kanilang nakasanayan, mas magulo, mas masikip, ngunit puno ng enerhiya at ngiti ng mga tao. Isang grupo ng mga bata ang lumapit sa kanila, tumatawa at kumakaway. Isa sa mga batang lalaki ang lumapit kay Lucas at iniabot ang kamay, "Ako po si Miguel. Kayo po ba ang mga bagong kaibigan na tutulong sa amin?" Natulala si Lucas sandali, nagulat sa init ng pagtanggap. Sagot niya at yumuko upang kausapin si Miguel. "Kami ang mga bagong kaibigan mo. Narito kami upang tulungan kayo at makinig sa mga kwento nyo." Habang naglalakad sila papunta sa kanilang pansamantalang tirahan, napansin ni Lucas ang kalagayan ng lugar, mga bahay na gawa lamang sa kahoy at yero, mga bata na naglalaro sa putikan, at mga matatandang nakaupo sa tabi ng daan. Nakangiti ngunit may bakas ng pagod sa mukha. Ramdam niya ang bigat ng buhay ng mga tao rito, ngunit sa kabila nito, nariyan ang kanilang mga ngiti at simpleng kasiyahan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa labas ng kanilang tirahan, tumingin si Lucas sa mga bituin. Iniisip niya ang lahat ng nangyari mula noong umalis siya sa kanyang lungsod, ang takot, ang pag-aalinlangan, at ngayon, ang init ng pagtanggap ng komunidad na ito. Napuno ang kanyang puso ng pasasalamat. "Panginoon," bulong niya, "hindi ko akalain na dadalhin mo ako sa lugar na ito. Salamat sa pagkakataong ito na maglingkod. Bigyan mo ako ng tapang at karunungan upang magampanan ang aking tungkulin." Lumapit si Daniel at naupo sa tabi niya. "Hindi ba't kahanga-hanga ang plano ng Diyos, Lucas?" tanong niya, nakangiti. "Ang bawat hakbang natin, kahit hindi natin naintindihan, ay bahagi ng isang mas malaking kwento na isinulat niya para sa atin." Tumango si Lucas, tumingin kay Daniel na parang isang kapatid. "Daniel, ngayon ko lang talaga nauunawaan. At sa bawat sandali na kasama ko kayo at nakikita ko ang mga taong ito, lalo kong nakikita ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay." Nagpatuloy silang mag-usap ng tahimik, pinagmamasdan ang mga bituin. Alam ni Lucas na marami pang pagsubok ang darating sa misyon na ito, ngunit ngayon, handa na siya. May bagong lakas at tapang siyang dala, hindi mula sa kanyang sariling kakayahan, kundi mula sa tiwala sa Diyos na may hawak ng lahat. Habang pinipikit ni Lucas ang kanyang mga mata upang matulog, nararamdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ito ang kapayapaan na hinahanap niya mula pa noon, ang katiyakang kahit saan man siya dalhin ng buhay, hindi siya kailanman nag-iisa. Kasama niya ang Diyos, kasama niya si Daniel, at kasama niya ang mga bagong kaibigan na naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ito na ang simula ng kanyang bagong misyon, isang kwento ng pag-ibig, pananampalataya, at paglilingkod. Ang unang araw ng kanilang misyon ay nagsimula ng masigla. Habang sumisikat ang araw sa maliit na nayon na kanilang pinuntahan, si Lucas ay nagising sa tunog ng mga ibon at ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Agad niyang naramdaman ang bagong enerhiya sa hangin, isang pag-asa na hindi niya nadama noong mga nakaraang buwan. Tumayo siya, lumabas ng silid, at nakita si Daniel na nakaupo sa labas, iniinom ang kanyang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang kapaligiran. "Magandang umaga, Lucas," bati ni Daniel, ngumiti sa kanyang kaibigan. "Handa ka na ba? Ngayon ay magsisimula na talaga ang ating misyon. May mga tao na naghihintay sa atin sa sentro para sa unang pagtitipon." Tumango si Lucas, kinuha ang kanyang bag at sumabay kay Daniel. Habang naglalakad sila patungo sa sentro ng nayon, nakikita niya ang simpleng pamumuhay ng mga tao. Bagamat may kakulangan sa mga material na bagay, ramdam niya ang saya at kasiyahan sa bawat ngiti at yakap ng mga taong kanilang nadadaanan. Naisip ni Lucas, ito ang tunay na kayamanan, ang kakayahan na magpasalamat kahit sa gitna ng kahirapan. Pagdating nila sa sentro, sinalubong sila ng isang grupo ng kababaihan, mga nanay na dala ang kanilang mga anak. "Salamat po at dumating kayo," sabi ng isa sa mga ina, halos mangyak-ngyak. "Matagal na po kaming naghihintay ng tulong.
Karamihan sa aming mga anak ay may sakit at wala kaming sapat na gamot o kaalaman kung paano sila alagaan. Lumapit si Maria, ang nurse na kasama nila sa misyon, at agad nagsimulang mag-assess sa kalagayan ng mga bata. Si Lucas at Daniel naman ay tumulong sa pag-aayos ng mga gamit at pagtawag sa mga tao upang sumama sa pagtitipon. Hindi nagtagal, napuno ang maliit na bulwagan ng mga tao, mga magulang, mga bata, at mga matatandang umaasa ng tulong at gabay. Tumayo si Daniel sa harapan, nagsimula siyang magbigay ng maikling mensahe. Mga kaibigan, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal, alam naming hindi madali ang mga panahon ngayon. Alam naming marami sa inyo ang nagdurusa, naghahanap ng sagot at pag-asa. Nandito kami hindi upang magdala ng solusyon, kundi upang magbahagi ng pagmamahal. Kasama niyo kami at higit sa lahat, kasama natin ang Diyos. Nagsimula ang kanilang programa, may mga aralin tungkol sa kalusugan, pagpapakain sa mga bata, at simpleng mga medikal na payo mula kay Maria. Si Lucas naman ay nagbahagi ng ilang aral mula sa Biblia, simpleng mensahe tungkol sa pag-asa at pananampalataya. Nakikita niyang nakikinig ang mga tao ng may interes, at sa kanilang mga mata, nakikita niya ang paghahanap ng kahit munting liwanag sa gitna ng dilim. Habang nagbibigay siya ng mensahe, may isang matandang babae ang lumapit kay Lucas, hawak ang kanyang kamay. Napangiti si Lucas at hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi po kami ang sagot, sabi niya ng may kababaang loob. Ang Diyos po ang nakikinig sa inyong mga dasal, at kami ay instrumento lamang niya upang ipakita sa inyo ang kanyang pagmamahal. Nang matapos ang kanilang programa, lumapit si Miguel, ang batang nakilala ni Lucas noong kanilang pagdating. Kuya Lucas, sabi ni Miguel, nakangiti ng malapad, pwede po ba akong sumama sa inyo bukas? Gusto ko rin pong tumulong. Napangiti si Lucas at niyuko ang bata. Siyempre, Miguel. Ikaw ay palaging welcome na sumama sa amin. Ang mga tulad mo ang nagdadala ng pag-asa sa lugar na ito. Habang pauwi na sila, kasama ang iba pang mga voluntaryo, nag-uusap si Lucas at Daniel tungkol sa mga nangyari sa araw na yon. Napakaganda ng pagtanggap ng mga tao, sabi ni Daniel, ang mga mata ay puno ng kagalakan. Ramdam na ramdam ko ang presensya ng Diyos dito. Alam mo, Daniel, sagot ni Lucas, noong una, natakot akong sumama sa misyon na ito. Akala ko'y hindi ako handa na wala akong maibabahagi. Pero ngayon, nakikita ko na kahit ang simpleng pakikinig, kahit ang munting pagngiti sa isang taong nalulungkot, ay isang malaking bagay. Ito pala ang ibig sabihin ng tunay na paglilingkod. Kinagabihan, habang nakaupo si Lucas sa ilalim ng isang puno, pinagmamasdan niya ang liwanag ng buwan na naglalagay ng kaunting liwanag sa buong nayon. Iniisip niya ang lahat ng nangyari sa araw na yon, ang mga ngiti ng mga bata, ang pasasalamat ng mga magulang, at ang kwento ng matandang babaeng nagdasal para sa kanilang pagdating. Panginoon, bulong niya, hindi ko po alam kung saan mo ako dadalhin, ngunit salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa pagpapaalala na kahit maliit ang aming kakayahan, malaki ang epekto kapag ito'y nakatuon sa iyo. Lumapit si Daniel, naupo sa tabi niya, at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Lucas. Lucas, sabi niya, alam mo ba kung ano ang paborito kong bahagi ng misyong ito? Tumingin si Lucas sa kanya, nagtataka. Ano yon? Ito, sagot ni Daniel, tinuturo ang mga bituin sa kalangitan. Ang makita ang kalangitan at maalala na kahit gaano tayo kaliit, kahit gaano kaliit ang ating ginagawa, ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. At ang plano niya ay laging maganda, laging perpekto. Napangiti si Lucas, tumingin din sa mga bituin, at naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Tama ka, Daniel. Hindi natin laging nakikita ang buong larawan, pero alam natin na ito ay maganda. At iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Habang pinagmamasdan nila ang kalangitan, alam nilang marami pang pagsubok ang darating sa kanilang misyon. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman nilang nasa tamang landas sila. Sa bawat hakbang, sa bawat maliit na bagay na ginagawa nila, nararamdaman nila ang presensya ng Diyos na gumagabay, umaalalay, at nagmamahal. Ito ang kwento ng kanilang misyon, hindi perpekto, puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Maagang nagising si Lucas kinabukasan, tinatamaan ng unang sinag ng araw sa kanyang mukha. Habang nakahiga pa siya sa maliit na papag na inilaan sa kanila sa tirahan ng mga voluntaryo, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid. Hindi niya naririnig ang karaniwang ingay ng mga bata na naglalaro o ang mga tawanan ng mga nanay sa labas.
Nagtaka siya, kaya agad siyang bumangon at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglabas niya, nakita niya ang mga tao ng nayon na nagkukumpol sa gitna ng plaza. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala, at ang ilan ay tahimik na umiiyak. Lumapit siya kay Daniel na naroroon din, may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang nangyari? Tanong ni Lucas, halatang naguguluhan. Huminga ng malalim si Daniel bago sumagot. Lucas, may sakit na kumakalat sa nayon. Maraming bata ang nagkakasakit. Karamihan ay may mataas na lagnat at hirap huminga. Hindi pa natin alam kung ano ang sanhi, pero mukhang malala ito. Napalunok si Lucas, biglang nakaramdam ng takot at awa para sa mga tao. Ano ang gagawin natin? May dala ba tayong sapat na gamot para rito? Umiling si Daniel. Wala tayong sapat na kagamitan o gamot. Hindi namin inasahan ang ganitong kalagayan. Pero kailangan nating kumilos agad. Agad silang pumunta sa klinikang itinayo ng mga voluntaryo. Si Maria, ang nurse na kasama nila, ay abala sa pag-assess sa mga bata. Nakita ni Lucas na marami sa mga bata ay nanghihina at ang kanilang mga magulang ay nag-aalala. Lumapit siya kay Maria at tinanong, ano ang kailangan natin, Maria? Paano tayo makakatulong? Napalunok si Maria halatang na-stress. Kailangan natin ng tulong medikal mula sa labas. Wala tayong sapat na gamot o kagamitan para sa ganitong uri ng outbreak. Kailangan natin ng mga doktor at karagdagang supply. Ngunit habang naghihintay tayo, kailangan nating alagaan ang mga bata at subukan silang mapahupa ang kanilang lagnat. Tumingin si Lucas sa paligid, nakikita ang takot sa mukha ng mga magulang. Nakita niya si Miguel, ang batang palaging kasama niya, na nakahiga at nilalagnat din. Lumapit siya sa bata, hinawakan ang kamay nito. Miguel, bulong niya, nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Kahit nanghihina, umiti si Miguel kay Lucas. Kuya Lucas, sabi ni Miguel, natatakot po ako. Masakit po ang ulo ko at hindi ko makita si Mama. Niyakap ni Lucas ang bata, pinipigil ang kanyang mga luha. Huwag kang mag-alala, Miguel. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Magdasal tayo, ha? Kasama natin si Jesus. Habang patuloy ang kanilang pag-aasikaso sa mga may sakit, naramdaman ni Lucas ang bigat ng sitwasyon. Parang bumabalik ang lahat ng takot at pagdududa na kanyang naramdaman noon. Panginoon, bakit ito nangyayari? Tanong niya sa kanyang isipan. Bakit kailangan nilang magdusa ng ganito? Sa gitna ng kanyang pag-aalala, hinawakan ni Daniel ang kanyang balikat. Lucas, sabi niya ng marahan, alam kong mahirap ito. Pero tandaan mo, tayo ay narito hindi dahil kaya nating solusyonan ang lahat ng problema, kundi dahil gusto ng Diyos na iparamdam sa kanila ang kanyang pagmamahal. Kahit sa simpleng paghawak ng kamay, kahit sa tahimik na dasal, may ginagawa tayong himala. Natahimik si Lucas, naramdaman niya ang init ng mga luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Daniel, natatakot ako, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ko sila matutulungan. Pakiramdam ko'y napakaliit ng aking magagawa. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay at mumiti. Tama ka, Lucas. Maliit ang magagawa natin. Pero hindi ito tungkol sa laki ng ating gawa, kundi sa laki ng puso natin sa paglilingkod. Si Jesus mismo ay hindi nagmadali sa kanyang mga himala. Dumaan siya sa bawat isa, nagbigay ng oras, nakinig at nagmahal. Nang gabing iyon, naupo si Lucas sa labas ng kanilang tirahan, nakatingin sa bituin habang tahimik na nagdarasal. Panginoon, bulong niya, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung paano sila gagaling. Pero alam kong ikaw ang may kontrol sa lahat. Tulungan mo po kami. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Habang nagdarasal siya, naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Bumukas ang kanyang mga mata at nakita niya si Maria, halatang pagod ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Lucas, sabi ni Maria, may magandang balita. Nakapag-ugnayan na tayo sa isang grupo ng mga doktor sa kalapit na bayan. Papunta na sila rito bukas kasama ang mga gamot at kagamitan. Napatayo si Lucas, hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba ito, Maria? Darating sila bukas. Tumango si Maria. At sa tingin ko'y ito'y isang sagot sa ating mga dasal. Naisip ko kanina habang nag-aasikaso ako sa mga bata, walang imposible sa Diyos kapag tayo'y nagtitiwala. At ngayon, nararamdaman ko na ang kanyang kamay sa sitwasyong ito. Niyakap ni Lucas si Maria ng mahigpit, punong-puno ng pasasalamat sa kanyang puso.
Salamat, Panginoon, bulong niya, hindi mapigilang umiyak. Ikaw ang Diyos na nakikinig. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Kinabukasan, dumating ang grupo ng mga doktor na may dalang gamot at kagamitan. Ang buong nayon ay puno ng pag-asa, at nagkaroon ng kasiyahan habang isa-isang ginagamot ang mga bata. Si Miguel, na una ng inasikaso, ay nakangiti na ngayon, bumabalik ang sigla sa kanyang mga mata. Kuya Lucas, sabi ni Miguel, gumaling na po ako. Salamat po sa dasal niyo. Napayo ko si Lucas, pinahid ang kanyang mga luha, at hinawakan ang kamay ni Miguel. Hindi ako ang nagpagaling sa iyo, Miguel. Ang Diyos ang gumawa ng himala. Lagi mong tandaan na palaging nandyan siya para sa atin. Habang lumulubog ang araw sa nayon, naupo sina Lucas at Daniel sa tabi ng lawa, pinagmamasdan ang mga alon na tila sumasayaw sa liwanag ng dapit hapon. Ito ang dahilan kung bakit tayo narito, Lucas, sabi ni Daniel, mahigpit na tinapik ang balikat ng kaibigan. Hindi upang magdala ng mga solusyon, kundi upang magdala ng pag-asa. Upang ipakita sa kanila na kahit sa gitna ng bagyo, mayroong Diyos na hindi nagpapabaya. Tumango si Lucas, ramdam ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Tama ka, Daniel. At sa bawat pagsubok na hinarap natin dito, lalo kong nakikita ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo ang gumagawa ng himala, kundi siya. Kami ay mga saksi lamang sa kanyang kapangyarihan. Habang nakatingin sila sa paglubog ng araw, alam nilang marami pang pagsubok ang darating, ngunit sa gabing iyon, may bagong pag-asa sa kanilang puso. Ang kanilang misyon ay hindi pa tapos, ngunit ramdam nila na sa bawat hakbang na ginagawa nila, ang Diyos ang gumagabay at nagbibigay ng lakas. At iyon ang tunay na kahulugan ng kanilang misyon, ang pagiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos, kahit sa simpleng mga gawa, kahit sa pinakamaliliit na paraan. Ang liwanag ng araw ay unti-unting naglalaro sa mga dahon habang dahan-dahang nagising si Lucas mula sa kanyang pagkakahimbing. Ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan mula sa nagdaang araw, ngunit may kakaibang sigla ang bumabalot sa kanyang puso. Alam niyang malapit nang matapos ang kanilang misyon sa nayon, at kahit paano, ramdam niya ang tagumpay na dala ng pagmamahal at tulong na naibigay nila sa mga tao rito. Habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, lumapit si Daniel, hawak ang isang tasa ng kape. Lucas, sabi ni Daniel, nakangiti ng pagod ngunit puno ng kagalakan, alam mo ba ngayon ang huling araw natin dito sa nayon? Tumango si Lucas, tumingin sa paligid. Daniel, parang ang bilis ng panahon, hindi ba? Parang kahapon lang, natatakot pa akong sumama rito. Ngayon, parang ayaw ko nang umalis. Ganoon talaga, sabi ni Daniel, nakatingin din sa malayo. Kapag inilaan natin ang ating puso sa paglilingkod, nakakabit din tayo sa mga tao. Mahirap silang iwan, lalo na't nakilala na natin sila ng mas malalim. Habang nag-uusap sila, lumapit si Miguel, hawak ang isang maliit na bokwet ng mga bulaklak. Kuya Lucas, Kuya Daniel, sabi ng bata, nangingiti, ito po ay regalo namin sa inyo. Gusto naming magpasalamat sa lahat ng tulong ninyo. Hindi namin makakalimutan ang ginawa ninyo para sa amin. Lumuhod si Lucas sa harap ng bata, tinanggap ang bulaklak at niyakap si Miguel ng mahigpit. Miguel, sabi niya, may bahid ng luha sa kanyang mga mata, hindi kami ang dapat magpasalamat. Kayo ang nagbigay ng bagong kahulugan sa aming misyon. Kayo ang nagpaalala sa amin kung gaano kahalaga ang bawat maliit na kabutihan. Habang nagsisimula ang araw, nagtipon ang buong nayon sa gitna ng plaza para sa isang huling pagtitipon. Ang mga tao ay nagdala ng mga pagkain, nagpatugtog ng musika, at nagbahagi ng mga kwento. Para itong isang pagdiriwang, hindi lamang para sa mga voluntaryo, kundi para sa buong komunidad na muling nagkaroon ng pag-asa. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Lucas sa harap, tinawag ng mga tao upang magbigay ng huling mensahe. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya't huminga siya ng malalim at nagsimula. Mga kaibigan, sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin, sa simula, akala ko'y kami ang magbibigay ng pag-asa sa inyo. Ngunit ngayong naririto kami, napagtanto kong mas marami kaming natutunan mula sa inyo. Kayo ang nagpakita sa amin ng tunay na lakas, ng pananampalataya sa gitna ng kahirapan, at ng pag-ibig sa kabila ng lahat. Natahimik ang mga tao, nakikinig sa bawat salita ni Lucas. Hindi namin alam kung ano ang darating sa inyo, patuloy niya, pero alam namin na ang Diyos ay laging nariyan. Naway alalahanin niyo na hindi kayo nag-isa. Ang pananampalataya, kahit maliit na buto ng mustasa lamang, ay kayang magpatubo ng mga puno na hindi matitinag ng kahit anong bagyo.
Pagkatapos magsalita ni Lucas, nagpalakpakan ang mga tao, at isa-isang lumapit upang magpasalamat. Habang yakap siya ng mga nanay, mga tatay, at mga bata, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na tila bumabalot sa kanya. Ito pala ang tunay na misyon, naisip niya. Hindi tungkol sa pagbibigay ng material na bagay, kundi sa pagbibigay ng oras, pagmamahal, at pag-asa. Nang malapit nang matapos ang kanilang pagtitipon, lumapit ang matandang babaeng unang nakilala ni Lucas sa nayon. Hawak niya ang kamay ni Lucas at mumiti. "Iho," sabi niya, "ipinagdarasal ko kayo mula pa noong dumating kayo rito. Ngayon, aalis na kayo, ngunit ang dasal ko'y patuloy kayong gabayan ng Diyos saan man kayo magpunta." "Salamat po, Lola," sagot ni Lucas, pinipigil ang kanyang luha. "Ang inyong mga dasal ang nagtulak sa amin upang magpatuloy, lalo na sa mga oras na akala namin ay hindi na namin kaya. Kayo ang tunay na inspirasyon." Sa kanilang huling gabi sa nayon, naupo si Lucas at Daniel sa tabi ng ilog, nakatingin sa kumikislap na tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tila ito'y isang eksena mula sa simula ng kanilang misyon, ngunit ngayon, mas kalmado na ang kanilang mga puso. "Daniel," sabi ni Lucas, nagbasag ng katahimikan, "hindi ko akalaing ganito kahirap ang misyon na ito, ngunit hindi ko rin akalaing ganito ito kaganda. Pakiramdam ko, mas ako ang natulungan ng nayon na ito kaysa sa natulungan ko sila." Ngumiti si Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa kaibigan. "Alam mo, Lucas, iyan ang sikreto ng paglilingkod. Akala natin tayo ang magbibigay, ngunit tayo pala ang mas binibiyayaan. Tayo ang nagdadala ng mga himala, ngunit sa totoo lang, tayo rin ang nakakatanggap ng mas malalim na himala sa ating mga puso." Habang nag-uusap sila, nakita nila ang isang pulutong ng mga tao mula sa nayon na nagtipon malapit sa ilog. May hawak silang mga kandila, naglalakad at umaawit ng isang simpleng awit ng pasasalamat. Lumapit sila kay Lucas at Daniel, iniabot ang mga kandila, at sinabing, "Ito po ay simbolo ng ilaw na iniwan nyo sa aming buhay. Kayo ang naging liwanag sa aming madilim na landas." Hindi na napigilan ni Lucas ang kanyang mga luha. "Salamat," bulong niya, hawak ang kandila na kumikislap sa kanyang kamay. "Hindi ko kayo malilimutan." Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Lucas ang kumikislap na ilaw ng mga kandila sa ilog, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Alam niyang kahit saan man siya dalhin ng Diyos, hindi siya kailanman nag-iisa. Kasama niya si Daniel, kasama niya ang mga aral mula sa nayon, at higit sa lahat, kasama niya ang Diyos na palaging gumagabay. Habang natutulog siya ng gabing iyon, naramdaman niyang natutupad ang kanyang panalangin, ang magkaroon ng mas malalim na pananampalataya, ang maging ilaw sa dilim, at ang magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamaliit na paraan. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malaking puno ng mustasa, malalim ang ugat at malago ang dahon, nagbibigay ng lilim sa lahat ng pumapailalim dito. Alam niyang ito'y simbolo ng kanyang sariling paglalakbay, mula sa isang maliit na buto ng pananampalataya hanggang sa pagiging isang matatag na puno. At sa kanyang puso, nararamdaman niya ang bulong ng Diyos, "Tama ang ginawa mo, Lucas. Ikaw ay naging instrumento ng aking pag-ibig. Ngayon, magpatuloy ka sapagkat marami pa tayong gagawin." Ang araw ng kanilang pag-alis ay dumating, at tila may bigat sa bawat hakbang ni Lucas habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Alam niyang ito na ang huling kabanata ng kanilang misyon sa nayon, ngunit pakiramdam niya'y hindi pa siya handang magpaalam. Tumingin siya sa paligid ng maliit na tirahan na naging tahanan nila sa mga nagdaang linggo, at naramdaman niya ang bawat alaala, ang mga ngiti, luha, at ang pagmamahal na nadama niya mula sa mga tao. "Lucas," tinig ni Daniel mula sa pinto, dala ang isang malaking bag, "handa ka na ba? Papunta na ang sasakyan na maghahatid sa atin pabalik sa lungsod." Huminga ng malalim si Lucas, tumango kay Daniel. "Handa na ako," sagot niya, bagamat may lungkot sa kanyang boses. "Pero ang totoo, hindi ko akalaing magiging ganito kahirap ang magpaalam." Ngumiti si Daniel at lumapit, hinawakan ang balikat ni Lucas. "Alam mo, Lucas," sabi niya, "ang bawat paalam ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Maaring iwan natin ang lugar na ito, pero ang mga alaala at ang pagmamahal ay mananatili sa ating mga puso. Hindi ito ang katapusan, kundi isang panibagong hakbang sa ating paglalakbay." Habang naglalakad sila patungo sa plaza kung saan nagtipon ang buong nayon para sa kanilang huling pamamaalam, naramdaman ni Lucas ang mainit na yakap ng komunidad.
Ang mga bata, mga magulang, at mga matatanda, lahat sila'y naroon, nakangiti at nag-aabang sa kanila. Lumapit si Miguel, may daladalang isang maliit na supot. Kuya Lucas, sabi niya, iniabot ang supot kay Lucas. Ito po ay maliit na regalo namin para sa inyo. Mga prutas po ito mula sa aming bakuran. Alam naming hindi ito kalakihan, pero gusto po naming magpasalamat. Niyakap ni Lucas si Miguel ng mahigpit, pinipigilan ang kanyang luha. Miguel, sabi niya, ang inyong regalo ay hindi maliit. Ito'y galing sa inyong puso, at iyon ang pinakamahalaga. Salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Hindi kita malilimutan. Isa-isang lumapit ang mga tao upang magpaalam. Ang matandang babaeng palaging nagdarasal para sa kanila ay hinawakan ang kamay ni Lucas. Iho, sabi ng matanda, may luha sa kanyang mga mata, hindi ko akalaing may darating upang tumugon sa aking mga dasal. Kayo ay naging mga anghel na ipinadala ng Diyos. Salamat sa inyong pagmamahal at paglilingkod. Ngumiti si Lucas, pinahid ang kanyang mga luha. Lola, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kayo ang nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng pananampalataya. Kayo ang inspirasyon namin. Nagbigay si Daniel ng maikling mensahe sa harap ng lahat, pinasalamatan ang komunidad sa kanilang mainit na pagtanggap. Ang inyong kabutihan at pananampalataya ay nagbigay sa amin ng bagong lakas, sabi niya. Bagamat iwan namin kayo ngayon, dala namin sa aming mga puso ang bawat aral at bawat ngiti na inyong ibinigay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa nayon, pinagmamasdan ni Lucas ang mga tao, kumakaway at sumisigaw ng paalam. Salamat! Alam niyang may bahagi ng kanyang puso ang maiiwan sa lugar na iyon, isang bahagi na punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Pagdating nila sa lungsod, bumalik si Lucas sa kanyang dati, ngunit pakiramdam niya'y isang bagong tao na siya. Ang kanyang pananaw sa buhay, ang kanyang pananampalataya, lahat ay nabago ng misyong iyon. Habang naglalakad siya sa kalsada ng lungsod, napansin niya ang mga karaniwang tanawin na tila bago sa kanyang mga mata. Ang ingay ng trapiko, ang pagmamadali ng mga tao, lahat ng ito ay may bagong kahulugan para sa kanya. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin, tumunog ang kanyang telepono. Si Daniel ang tumawag. Lucas, sabi ni Daniel, ang boses nito ay puno ng saya, gusto ko lang sabihin na sobrang proud ako sa iyo. Nakita ko kung paano ka nagbago sa misyon natin. Hindi ito magiging matagumpay kung hindi dahil sa puso mo sa paglilingkod. Ngumiti si Lucas, ramdam ang init ng pagkakaibigan nila ni Daniel. Daniel, sabi niya, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Pero alam ko na anuman ang mangyari, palagi akong handang sumunod sa tawag ng Diyos. Hindi ko akalaing ang isang maliit na buto ng pananampalataya ay magtutulak sa akin sa ganitong paglalakbay. Natahimik si Daniel saglit bago sumagot. Alam mo, Lucas, sabi niya, ang kwento natin ay hindi pa tapos. Marami pang mga taong naghihintay na makakita ng ilaw sa gitna ng dilim. At alam kong ikaw, higit kaninuman, ay isa sa mga ilaw na yon. Nang matapos ang tawag, naupo si Lucas sa kanyang mesa at nagsimulang magsulat sa kanyang diary. Panginoon, isinulat niya, salamat sa lahat ng iyong itinuro sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na kabanata ng aking buhay, ngunit alam kong hawak mo ito. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Ang aking pananampalataya ay maliit lamang, ngunit alam kong sa iyong mga kamay, ito'y kayang magpatubo ng isang malaking puno. Habang pinipikit ni Lucas ang kanyang mga mata upang matulog, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Alam niyang nagawa niya ang tamang desisyon, at anuman ang hinaharap, handa siyang harapin ito kasama ang Diyos. Sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang malaking puno ng mustasa, malago at nagbibigay ng lilim sa maraming tao. Nakita niya ang mga mukha ng mga taong natulungan nila sa nayon, si Miguel, si Lola, ang mga ina, at mga bata. Lahat sila'y nakangiti, nagpapasalamat, at nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. At sa ilalim ng puno, naroon si Daniel, kumakaway at nakangiti sa kanya. Bumangon si Lucas kinaumagahan na may bagong sigla sa kanyang puso. Ito ang simula ng bagong kabanata, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong natulungan nila. Isinara niya ang kanyang journal at tumayo, nakatingin sa sinag ng araw na tumatagos sa kanyang bintana. Salamat, Panginoon, bulong niya. Ito ang araw na ginawa mo, at sa araw na ito, magpapatuloy akong sumunod sa iyong tawag. At sa araw na iyon, nagsimula si Lucas sa panibagong landas, puno ng pag-asa, pananampalataya,
at isang pusong handang maglingkod sa Diyos, saan man siya magdala. Kung narating mo ang dulo ng video na ito, alam kong isa ka sa mga tunay na taga-suporta. Para malaman kung sino ang umabot hanggang sa huling segundo ng ating kwento, mag-iwan ka ng komento na may salitang pananampalataya. Gusto kong makita kung sino ang talagang nakasama natin mula umpisa hanggang wakas, at kung sino ang tunay na may pusong puno ng pananampalataya tulad ni Lucas. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Tara, ipakita natin ang ating pananampalataya.